2,000 piso lang ang ibinigay mo sa hipag, ngunit hindi mo inaasahan na makadagdag ang bangko ng 400,000 piso dahil bilang single na lalaki, na-activate mo ang isang sistema ng pag-aalaga sa asawa. Kung kaninong asawa iyon, hindi mahalaga, basta alagaan mo lang. Bukas ang handaan ng aking anak, dapat kang pumunta. Ngunit nang makita mo ang lumalabas na larawan sa cellphone, nakakainis ka na. Ang nag-text ay si Kinyu, ang babaeng naging girlfriend mo ng 4 na taon sa kolehiyo, at naghiwalay kayo pagkatapos ng graduation. Isang pangungusap lang ang iniwan ni Kinyu sa iyo. Hindi mo maibigay ang gusto ko, karapat-dapat ako sa mas mabuting lalaki. Hindi ka naman sunod-sunuran kaya hindi ka nagpumilit, pero dahil masyado kang mabilis na bumitaw. Naramdaman ni Kinyu na nawala ang kanyang dignidad, at simula noon ay maisama siya ng loob sa iyo. Wala pang 2 linggo matapos ang hiwalayan. Sumakay si Kinyu sa Gyevgi 320 ni Hikyang, at wala pang 1 buwan ay nagpakasal na sila. Sa kasal, pareho kayong inanyayahan ni Kinyu at Hikyang na dumalo, at dahil bata ka pa at mapuso, nagbigay ka pa ng 8,888 piso bilang regalo. Sa panlabas, pinuri ka ng mga kaklase sa iyong pagkabukas palad at malawak na puso. Isa kang huwaran para sa mga dating nobyo. Pero sa likod, sinasabihan ka nilang tanga at isang hamak. At nagmamadali ka pang magbigay ng pera sa kanila. Iyon ang labis na sumira sa iyong loob. Mula noon, nakapokus ka sa trabaho, naglalayong makamit ang isang magandang karera. Mahalaga ang magandang itsura. Pero kailangan mong magmukhang tapat at palakaibigan. Ang iyong kagwapuhan ay isang uri ng agresibong kagwapuhan. Sa unang tingin, akala ng mga tao na gustong mong dayain ang asawa ng iba. Sino ang bibili ng mga suplemento na iyong ibinebenta? Hindi alam kung sino ang naglantad, at kumalat ang balita na na-fire ka sa grupo ng klase sa kolehiyo. At sa pagkakataong iyon, ang imbitasyon para sa handaan ng bagong silang na anak ni Kinyu ay na-post din sa grupo. Lahat ay nagbigay ng pagbati, ikaw lang ang tahimik at hindi nagsalita. Akala mo ay makakatakas ka. Pero sino ang nagakala na si Kinyu ay makikipag-chat pa sa iyo ng pribado? Naisip mo, wala pang 9 na buwan mula ng ikasal, at ngayon ay may anak na sila. At inaanyayahan ka pa rin kumain ng handaan. Hindi ba siya natatakot na isipin ni Hikyang na ako ang ama ng bata? Nasaktan ka na dahil nawalan ka ng trabaho, at ngayon ay mas lalo kang nainis. Sumagot ka ng pabalang, napakaliit na halaga naman. Hindi mo inaasahan na mabilis siyang sumagot. Ay, nakalimutan ko, na-fire ka. Hindi mo ba kaya kahit ang maliit na perang ito? Noong kasal mo, nagbigay ka sa amin ng 8,888. Ngayon ay dapat 6,666 na lang dahil napakabuti ng relasyon natin. Dapat kang pumunta. Nasaktan ka. Alam ng babaeng ito ang iyong mga kahinaan. Hindi na lang 6,666, kahit 600 piso ay wala ka. 2 linggo kang nakahiga sa bahay. Wala ka pang pera pambili ng pagkain. Tangang ginawa mo iyon ng 1 beses, hindi ka na magiging tanga muli. Pero ang magtago na lang ay nakakababa rin ang pagkatao. Namamaga ang mga ugat sa iyong kamay, muntik mo nang durugin ang cellphone. Biglang may mekanikal na boses sa iyong tainga, ang sistema ng pag-aalaga sa asawa ay na-activate na. Pumili ka ng mabuting asawa agad. Simulan ang perpektong buhay. Wow, tumayo ka sa kama. Nakadilat ang iyong mga mata. Sistema, may awa ang Diyos, binigyan ako ng cheat. Hindi tama pag-aalaga sa asawa. Wala akong asawa, at pinapagawa mo akong mag-asawa agad. Sa maliit na bayan na ito, ang dote ay hindi bababa sa 280,000 piso. Kahit papatayin mo ako, wala akong pera. Papuntahin mo ba ako sa civil registry? Maghanap ng babaeng pangalawang kasal na may mababang dote. Kahit wala akong pera, hindi ko rin magagawa. Dahil ba sa gwapo kong mukha? Pero ang mga masasamang babae ay gagamitin ako at hindi magiging responsable. Hindi na ako magpapaloko. Knock knock knocky, ang tunog ng pagkatok ay pumutol sa iyong ligaw na imahinasyon. Lingi, narito ang hipag mo. Ang boses ng hipag mo ay narinig mula sa labas. Ang matamis na boses ni Song Xinshuang. Ngayon sa bahay na ito, ikaw at si Song Xinshuang lang ang maghipag. Ang iyong mga magulang at kuya ay dating mga medikal na propesyonal. Noong taong iyon, pumunta sila. Lumipas ang mga taon, ang bahay sa probinsya ay gumuho na. Wala ka nang matitirhan. Buti na lang may bahay si Song Xinshuang na tumanggap sa iyo, kung hindi ay wala kang matutuluyan. Hindi ka na nagbalik tanaw, pumasok na si Song Xinshuang sa kwarto. Awat mong hinila ang kumot. Hipag, gigising na ako. Ang nakita mo. Si Song Xinshuang na may taas na 172 sentimetro. May perpektong mahahabang binti, manipis na baywang. Malaki rin ang kanyang dibdib, maikling buhok at maayos na makeup na nagpapakita.
ng kanyang urban elite na personalidad. Walang magawa niyang niyakap ang kanyang mga braso. Linyi, hindi ito tama. Bata ka pa, hindi dapat huminto. Maghanap ka ng trabaho. Naniniwala ang hipag na magkakaroon ka ng iyong sariling karera. Pagkatapos, kinuha niya ang iyong mga damit na nakatambak sa tabi ng kama upang labhan. Nahihiya mong kinuha ang iyong shorts. Hipag, ito, ako na lang. Biglang may kumislap sa iyong isipan. Pag-aalaga sa asawa. Hindi naman sinabi na kailangang asawa mo. Hindi ba pwedeng alagaan ang iba? Ginawa mo na. Agad mong hinawakan ang kamay ni Song Xinshuang. Linyi, ano ba ang ginagawa mo? Nagmamadaling binawi ni Song Xinshuang ang kanyang kamay. Namula ang kanyang mukha sa hiya. Pero ikaw ay tila nagmamadali. Ate, pahiram naman sa akin. Lalong kinabahan si Song Xinshuang. Ako ay iyong hipag, paano mo ako mahihiram? Hindi iyon, ang ibig kong sabihin ay pahiram ng iyong telepono. Sa wakas ay nakapagsalita ka ng maayos. Napabuntong hininga si Song Xinshuang at iniabot sa iyo ang kanyang telepono. Sabihin mo ng malinaw, nakakatakot ka. Hindi mo pinansin ang reaksyon ni Song Xinshuang at mabilis mong binuksan ang kanyang payment code. Nagpadala ka ng 2,000. Mabilis na inagaw ni Song Xinshuang ang telepono. Linyi, bakit mo binibigyan ng pera ang iyong hipag? Iyan ay gamit pa sa credit card. Ngunit sa iyong tainga ay umalinggaw ang sistema. Binabati kita, natanggap mo na ang 10 beses na rebate. Tagumpay, halos mapatalon ka sa tuwa at sumayaw. Ngunit dahil ayaw mong matakot si Song Xinshuang, pinigilan mo ang iyong emosyon. Mapagmahal mong sinabi, ate, simula nang mawala sina tatay, nanay at kuya, ang perang ginamit ko sa kolehiyo ay galing sa iyo. Ngayon, wala akong trabaho at nakatira pa ako sa iyo. Hindi na ito tama. Ang perang ito ay ituring mong upa. Huwag kang mag-alala, tiyak na makakahanap ako ng trabaho. Kapag kumita na ako, bibili ako ng malaking bahay para sa iyo, ate. Naantig si Song Xinshuang sa iyong taos-pusong mga salita. Kumikislap ang luha sa kanyang mga mata. Baliw kang bata, halos wala ka nang makain. At pinapasaya mo pa ako. Sige, ibabalik ko sa iyo ang pera. Bibigyan pa kita ng 2,000. Bumangon ka na at maghanap ng trabaho. Pagkasabi nito, lumabas si Song Xinshuang dala ang kanyang mga damit. Halos maiyak ka sa kanyang kabaitan. Higit pa ito sa isang tunay na kapatid. Ngayong may sistema ka na para makakuha ng pera, paano mo tatanggapin ang pera ng iyong hipag? Ate, hindi ko na pwedeng kunin ang pera mo. Lumingon si Song Xinshuang at sinabing, at saka, huwag ka nang magsalita ng mga nakakaantig na bagay. Pamilya tayo. Ako ang iyong hipag at dapat kitang alagaan. Susunod ka sana, ngunit muli mong narinig ang sistema. Binabati kita, minahal ka ng isang asawa. 100 beses na rebate, pumasok ang 400,000 yuan. Baliw na bagay, 400,000. Binuksan mo ang iyong account. Nakita mo ang hindi mo pa nararating na halaga. 420,165.45 yuan. Ang aking buhay ay tuluyan ng bumuti. Hindi namumulaklak na ito. Halos maiyak ka sa tuwa. Agad mong ipinadala sa iyong hipag ang 20,000 yuan. Kaya mo ako inagaw. Namula ang mukha ni Qin Yu. Hihe! Iyon ang gusto ko. Mangyaring pumili ng bagong target. Pumili ng bago. Ako si Linyi, hindi ako isang taong aasa sa hipag. Ang perang ito ay baon ko para sa iyo, ate. Linyi, nasa washing machine na ang mga damit. Aalis na ako para sa trabaho. Pagkatapos magpaalam, lumabas si Song Xinshuang. Tila hindi niya napansin na pinadalhan mo siya ng 20,000 yuan. Sa pag-iisip, masyado kang nagpadala sa emosyon. Alam niyang wala kang pera. Bigla mo siyang pinadalhan ng 20,000. Paano mo ipapaliwanag kung saan nanggaling ang pera? Nagsisisi ka na, ngunit sumusumpa ka na hindi dahil sa pera. Talagang hindi dahil sa naabot na ang limitasyon ng rebate. Ding! Sa iyong telepono, lumitaw muli ang mensahe mula kay Qin Yu. Linyi, hindi mo ba talaga kaya ang kahit na ganitong halaga ng abuloy? Ha! Tila tama ang desisyon ko noon. Kung sumama ako sa isang lalaking tulad mo, habang buhay akong hindi aangat. Namilipit ang iyong labi. Mabilis kang nagpadala ng mensahe. Pupunta ako bukas. Kapag nagbigay ako ng abuloy, huwag kang matakot tumanggap. Ha! Huwag kang mahiyang pumunta. Kahit anong halaga ng abuloy ang ibigay mo, tatanggapin ko. Ibinagsak ni Qin Yu ang telepono at tinulak si Hikyang. Nakakainis. Kakain lang ng anak natin, kakain ka na naman. Parang relay ito. At bakit gusto mo pang pumunta si Linyi? Natanggal siya sa trabaho, pulubi na siya. May abuloy ba siya para sa akin? Inayos ni Hikyang ang kanyang salamin at ngumiti ng pahamak. Bakit nung kasal natin nagpanggap siyang nagbigay ng 8,888? Pinagtawanan siya ng mga kaklase sa loob ng 1 taon. Ha! Ang sarap sa pakiramdam. Ngayon, tingnan natin kung magpapanggap pa siya.
Humihingal na sabi ni Kinyu. Talaga bang pumayag siyang pumunta bukas? Ang tangang lalaki ay hindi natututo. Ngiti ni Hikyang. Bakit, naawa ka ba? Tama, kayo ay magkasama sa iisang kumot. Sa loob ng 4 na taon. Nakakainis. Gusto mo bang sumama siya sa akin dati? Kaya mo ba akong kinuha? Si Kinyu ay namumula ang pisngi. Hehe, iyon ang gusto ko. Ang pakiramdam na makasama ang asawa ng iba. Xiao Yueyu, halika, mahal kita. Hindi mo maiisip na ang iyong dating kasintahan at ang kanyang asawa ay ganito kasiraan. Ngunit hindi rin maisip ni Hikyang na sa loob ng 1 taon ng kanilang kasal, lihim kang pinadalhan ni Kinyu ng mensahe. Minsan ay lasing pa siyang nagpadala ng voice message. Lahat ay tungkol sa karahasan ni Hikyang sa kanyang pangalawang asawa. Ikaw ay disente. Hindi ka sumagot kahit 1 beses. Hindi mo rin naisip na bumalik sa nakaraan. Hindi mo rin binalak na ilantad ang mga palihim na mensahe ni Kinyu sa iyo. Dahil nakuha mo na ang kanyang unang pagkakataon at libre mo siyang nakasama ng higit sa 3 taon, gusto mo pa ring bigyan ang babaeng ito. Mag-iwan ka ng konting dignidad, pero paulit-ulit kang ginagawang tanga ng kabilang tao. Medyo hindi mo na matiis, 1 taon pa lang graduate, may 40,000 ka na sa ipon. Kahit yung mga mayayamang anak ng mayayaman na kasabay mo, malamang ilan lang ang may ganun. Si Hikyang ay may konting pera sa pamilya. Pero yung bahay na binili sa syudad, buwan-buwan pa rin nagbabayad ng mortgage, kung papakitaan siya ng 40,000. Tiyak na wala rin siya. Pero hindi pa ito sapat, ang perang ito ay hindi pa sapat para makalikha ng malaking agwat. Dapat nilang mapagtanto na ang agwat sa akin ay isang hindi malampasang pagpigil ng antas. Wala sa iyong mga mata ang pangangailangan sa kagamitan, puno ng pagnanasa sa pera. Ang galit na ito kailangang mailabas. Sa asawa ng kapatid, hindi na siya pwedeng pagpintahan sa ngayon. Ang babaeng ito na may asawa ay pwedeng pagpintahan ng reverse line, pero may limitasyon ang bilang ng reverse line kada araw. Mas mabuti na maging maingat ako, subukan muna ang bilang ng reverse line kada araw. Pero mas mabuti na maging maingat. Subukan muna ang limitasyon ng bilang ng reverse line kada araw bago magplano. Magsuot ng damit. Bumaba ka at dumiretso sa tindahan sa tabi. Ang may-ari na may sexy na katawan ay suot pa rin ang nakakaakit. Nang makita kang pumasok, si Wang Mei ay sadyang nag-ingay, inilapag ang kanyang itaas na bahagi sa counter. Dilaw na mata na puro puti, malinaw na sadyang ipinagmamalaki sa iyo. Ay sus, maliit na gwapo. Nagpa siyang pumunta kay ate. Bumili ng sigarilyo, libre kita. Naisip mo na ang pagiging gwapo ay hindi pwedeng maging pagkain, pero makahingi ng libreng sigarilyo. Ayos lang, pero natatakot ka na kapag naubos ang libreng sigarilyo. At me, wag mo akong tuksuhin. Nakahingi na ako ng maraming sigarilyo sa iyo, ngayon ako ay dumating para magpasalamat. Ikaw ay dumating para subukan ang limitasyon ng reverse line ng sistema. Hindi dahil sa pang-aakit ng may-ari. Pagkatapos ng isang pagbati, nascan mo ang EE's code sa counter. Alipay, 1,000 yuan ang natanggap. Nang marinig ni Wang Mei ang halaga, hindi niya napigilan ang gulat. Maliit na gwapo, yumaman ka? Bakit ka nag-scan ng 1,000? Gusto mo bang mag-rent ng buong gabi kay ate? Hindi maitatanggi ang babaeng ito na 30 anyos na may asawa ay parang lobo at tigre, hindi ka makapagsalita. Napilitan kang humiti ng pilit, hehe, ang kabutihan ni ate mi sa akin, naaalala ko sa puso. May pera ka na sa bulsa, binayaran mo na ang utang sa sigarilyo. Habang nagsasalita, sa iyong tenga ay tumunog ang sistema, natuklasan na ang target na asawa ay may 100% na pagkahumaling sa host. Nag-trigger ng reverse line multiplier crit 100, 100,000 yuan ang pumasok sa account. Nagulat ka, 100% ang pagkahumaling. Gusto talaga akong matulog ni Ate May. At may reverse line multiplier crit pa, 100 beses ang reverse. 1,000 naging 100,000, aking ina, mahirap hindi yumaman. Ang excitement na dulot ng pera ay nagpamula ng iyong mukha. Inakala ni Wang Mei na nahihiya ka, gusto niyang makita ang iyong itsura bilang inosenteng binata. Ang asawa niya ay laging nasa dagat, si Wang Mei ay hindi nagkukulang sa paligid ng mga lalaking may masamang hangad na lumalapit, pero ikaw lang ang nakapagpapakiliti sa kanyang puso. Ate, ito ba talaga ay pambayad lang sa sigarilyo? Sobra na yata. Sa totoo lang, may balak ka ba kay ate? Tumayo si Wang Mei at sumandal sa iyo, ang puting visual impact ay nagpabalik sa iyo ng sunod-sunod. Ate May, wag mo akong tuksuhin, mag-scan ako ng konti pa, parang deposito sa iyo. Hindi mo nakalimutan ang iyong layunin, nag-scan ka ulit ng 1,000. Alipay, 1,000 yuan ang natanggap. Nang marinig ni Wang Mei ang tunog ng pera, nagsimula na siyang dilaan ang labi. Ate, mga matatanda na tayo. Umakyat ka muna sa itaas, kapag binuksan ko ang tindahan,
aakyat ako para magluto ng dumpling para sa iyo. Ang ganitong itsura, hindi mo kayang harapin. Likas kang umatras, habang sa iyong tenga ay tumunog ang sistema. Pakinggan, ang target na asawa ay umabot na sa limitasyon ng reverse line. Ngayong araw, natuklasan na ang target na asawa ay may 2% na pagkahumaling sa host, nadagdagan ng isa ang limitasyon ng reverse line, hindi makapag-trigger ng multiplier crit. Binabati ang host, nakatanggap ng 10,000 yuan mula sa reverse line. Mukhang ang limitasyon ng asawa ay 1 beses lang kada araw. Kung ako ay mahal niya, 1 beses lang din ang reverse. Pero kung sobra ang pagkahumaling, maaaring tumaas ang bilang ng reverse. Ibig sabihin, ang limitasyon ni Ate May sa isang araw ay naging 2%. Simula ngayon, kahit 2 beses kada araw ay pwedeng mag-reverse line sa kanya. Mabilis kang gumawa ng test summary. Pero pagkatapos ay tumakas ka sa tindahan ng hindi lumingon. Bastos na kapatid, bakit ka tumatakbo? Hehe, naghanda na si ate ng dumpling para sa iyo, pwedeng kumain kahit kailan. Sa likod mo ay narinig ang maningning na tawa ni Wang Mei. Pakiramdam mo ay nakatakas ka mula sa lungga ng gagamba, pagkatapos sumakay ng bus ay nakahinga ka ng maluwag. Kahit na tumaas ang limitasyon ni Ate May, may panganib ang pagkita ng pera sa kanya. Kung hindi mag-ingat, maaaring mapahamak. Hindi, dapat maging maingat ako, ang kinahinatnan ni Haring Zhou. Kahit may kababalaghan, hindi pwedeng magulo. Binuksan mo ang balance ng account, nagpapakita na may 50,000 ka na. Ito ay nagpapagaan sa iyong mga paa at hindi mo maiwasang isipin kung paano gagastusin ang perang ito. Ngunit ang budget para sa kotse at bahay ay nasa harapan mo na. Agad mong inurong ang liig, hindi pwede, ang perang ito ay puhunan para sa cashback, hindi ito pwedeng gastusin ng basta-basta. Ang pagpapalago ng pera ang tunay na susi, ngunit ngayon, sino kaya ang asawa ang dapat mong puntiryahin? Tama, kailangan ding subukan ang paraan ng cashback na hindi direktang nagbibigay ng pera. Makakakuha ba ng cashback kung magbibigay ng bagay na katumbas ng halaga? Di nagtagal, inayos mo na ang iyong pananaw sa negosyo. Ito ay noong makita mo ang isang buntis na nahihirapang sumakay. Hinugot ang kanyang bus card, mabilis kang lumapit, ako na lang ate, maupo ka sa pwesto ko. Habang inaalok mo ang iyong upuan, tinulungan mo rin siyang iswipe ang kanyang card, tila nagulat ang buntis. Isang gwapong binata katulad mo, at napakabait pa, umiti siya sa iyo habang nakaupo. Ang tingin niya ay nagparamdam sa iyo ng kaunting hindi komportable. Binabati ang host, cashback na 20 piso ang pumasok, ang ginastos lang ay 2 piso. Cashback na 20 piso, mukhang ang normal na multiple ng cashback ay 10 beses lamang. Pogi, kain ka ng persimon, diretsong binigay sa iyo ng buntis na ate ang isang persimon. Napangiwi ka, naisip mo, mukha ba akong binabati ang host sa pagtanggap ng pagmamahal ng isang may asawa? Cashback na 500 piso ang pumasok, ang persimon ay 5 piso, batayan ng pagiging minamahal ng may asawa. Ang multiple ng cashback ay 100 beses, tama na, ang pangunahing multiple ng cashback ay naunawaan na. Salamat ate, naabuso ko ang kabaitan mo, ang pamasahe sa bus ay 2 piso lang, ang persimon na ito ay 5 piso pa. Inilagay mo ang persimon sa iyong bulsa, at sa iyong puso ay sumumpa ka na hindi dahil. Sa cashback na 500 piso, ang buntis na ate ay napangiti ng mahina sa iyong pagkuha ng persimon. At binigyan kanya ng isang napakaseksing sulyap. Bunso, ano ba ang sinasabi mong abuso? Magdagdag tayo ng green bubble, naglabas na siya ng kanyang telepono. Paano ka naman tatanggi, kaya idinagdag mo na ang green bubble ng buntis na ate, at ang eksenang ito ay umani ng maraming masasamang tingin. Maging ang isang kalbong lalaki ay walang tigil na bumubulong, talagang lumalala na ang mundo. Ang mga binatang umaasa sa babae ngayon, pati buntis ay hindi pinapalampas, talagang wala ng hiya. Natural na hindi mo pinansin ang pangit na mukha ng taong inggit, sa halip ay ang buntis ang nakakunot ang noo. Sa oras na iyon, huminto ang bus sa tabing kalsada, pagbukas pa lang ng pinto ay may isang babaeng naka-small suit. Mabilis na sumakay, pasensya na, kasalanan ko ang mabagal na pagmamaneho. At pinayagan ka pang sumakay ng bus, mas mabuti pang mabagal, ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa bus. Natigilan ka rin, hindi mo inaasahan na ang buntis na ate ay isa palang boss. Ngunit ang sasakyan sa harap ng bus, 1,000,000 piso na Mercedes luxury van, ay hindi maitatago. Mayaman, maraming tao ang nagpakitang inggit at ang kalbong lalaki kanina ay lalong na stimulete, ang kanyang mga mata ay namumula, tila naramdaman ng buntis na ate na hindi sapat ang pag-udyok sa kalbong lalaki, bago bumaba ay lumingon siya at mumiti ng matamis sa iyo. Bunso, pagbaba mo ay agad kang magiging tatay, ang pagpiling ito para sa mga kabataan ngayon.
Ay napakadali, ang kalbong lalaki ay naiinggit na halos umiyak, gusto na niyang ikaw na lang ang tumanggap ng imbitasyon ng buntis na ate. Ngunit ikaw ay ngumiti lamang at kumaway, hindi na ate, mag-ingat ka. Malapit ka na sa due date, dapat talaga alagaan ang katawan, sige. Mag-usap tayo sa WeChat Green Bubble, bumaba na ang buntis na ate, ngunit habang kumakaway sa iyo. May bahid ng lungkot ang kanyang mga mata, umandar na ang bus, at muling narinig. Ang bulong ng kalbong lalaki, talagang tanga, may mayamang babae na nag-alok sa harap mo ay hindi mo pinansin. Tanga talaga, may mayamang babae na nag-alok sa harap mo ay hindi mo pinansin, karapat-dapat kang sumakay ng bus habang buhay. Ngunit hindi mo siya pinansin, tumingin ka sa mamahaling sasakyan na papalayo sa bintana, at naalala mo ang ibang tao. Ang iyong kababata, si Fatty, ang asawa ni Fatty ay laging nagrereklamo na gusto nang bumili ng kotse. Ngunit ang kanyang pamilya ay nahirapan pa nga sa pag-ipon ng dowry noong kasal, saan kukuha ng pera. Sa nakaraang 2 taon, nahirapan ka, nagtrabaho ka sa iba't ibang trabaho, at may utang ka pa sa kanya na 20,000 piso na hindi nabayaran. Ito ay laging nasa iyong puso, dahilan para wala kang mukhang makaharap sa kanya, ngayon ay may pera ka na. Fatty, dumating na ang oras ng iyong pagbabago, ang iyong asawa. Hayaan mo akong tulungan kang alagaan ang asawa mo. Agad kang bumaba ng bus at tinawagan mo ang asawa ni Fatty. Si Zhao Hongjun, at sa oras na iyon, ang mag-asawang Fatty ay nag-aaway dahil sa 20,000 piso mong utang. Demonyo, anong klaseng kaibigan ang nakilala mo, kababata pa raw? Ang 20,000 piso mong utang, kailan mo babayaran? Nakatayong nakaakbay si Zhao Hongjun, tila nagbabanta, siya mismo ay mataba ang pangangatawan. Halos 1 metro 70 sentimetro ang taas, dapat nasa 150 ang timbang, pero ang ganda ng mukha ay lubos na detalyado. Hindi mo mapapansin na mataba siya, ang ganitong uri ng babaeng mataba ay para lamang sa mga nakatatandang lalaki. Alam nila kung gaano kaganda sa gabi, at si Zhu Tao na mataba ay. Mula sa halos 200 kilo, direktang bumaba sa 140 kilo, dapat malaman. Ang batang ito ay may taas na 1 metro 82 sentimetro, makikita. Ang kasal ay parang kutsilyong pumatay ng baboy, unti-unting tinatabas ang taba ng mataba. Pero si Zhu Tao ay isang asawang sunod-sunuran, kahit na pinapagalitan siya na parang apo, kailangan niyang. Asawa, huwag kang mag-alala, si Lin Yi ay hindi ibang tao. Wala na siyang magulang 3 taon na ang nakakaraan, kawawa naman, siguradong babayaran niya ang pera. Sa oras na iyon, bibilhan kita ng malalaking gintong kwintas, hindi pinakinggan ni Zhao Hongjun, bumili ng wala. Sa 2,000 ito, kasama ang 3,000 ay pwedeng down payment, mas masama ang loob ng mataba. Asawa, alam kong mabuti ka sa akin, pero si Lindy ngayon ay talagang nahihirapan. Kakawala lang ng trabaho, ang dating kasintahan ay pinapunta siya sa handaan ng sanggol para mag-abuloy, ngayon nahihirapan na siyang kumain. Paano ko siya hihingian ng pera? Lalo pang nagalit si Zhao Hongjun, ikaw itong mataba. Gusto mo pa siyang lapitan, siya ay puting mukha, mahirap na walang kwenta. Kunin mo agad ang pera, mula ngayon iwasan mo siya, biglang dumilim ang mukha ng mataba. Zhao Hongjun, sobra ka na, si Lin Yi ay kapatid ko, dapat may respeto ka kahit kaunti. Ang mataba ay iniisip ka pa, 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran, tiyak na babangon ka isang araw. Pero si Zhao Hongjun ay puno ng pang-aalipusta. Ako'y mataba, ang bulok na isda kahit bumalik ay isda pa rin. Sa sandaling iyon, tumawag ang iyong telepono, kinuha ito ni Zhao Hongjun at tiningnan. Biglang natigilan, Lin Yi, bakit niya ako tinatawagan, nagulat din ang mataba. Pero agad siyang nag-isip ng isang malaking drama, siguradong gusto niyang umutang ng pera, nahihiya siyang sabihin sa akin. Natatakot siya na pagalitan mo ako kaya kanya nilapitan, pagkaraan ng mga salitang ito, parang luluhod siya kay Zhao Hongjun. Asawa, bigyan mo ako ng mukha, huwag mong sampalin ang kanyang mukha, kahit kaunti ay pautangin mo siya. Hindi mapigilan ni Zhao Hongjun ang galit, hindi niya kayang makita ang itsura ng mataba, dahil sa sobrang bait ng mataba sa iyong kapatid. Lalo pang nadagdagan ang pag-ayaw ni Zhao Hongjun sa iyo, minsan ay pinaghinalaan pa niyang kayo ay magkaibigan, pero naging mahina rin ang puso ni Zhao Hongjun. Itinaas ang kamay upang pigilan ang mataba na luluhod, sabi ng may pagngangalit, sige, alam ko na. Papasagot na sa tawag, pero huminga ng malalim si Zhao Hongjun at sinabi, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Ang kapatid mong ito ay mukhang babaero, baka gusto niya ako, kung gagawa siya ng walang hiya. Huwag mong asahan na magpapakita ako ng awa, napahinga ang mataba at mumiti, imposible, hindi gusto ni Lindy ang mataba. Diretso nang sumabog si Zhao Hongjun, mataba, gusto mo nang mamatay,
Tiyak na lumuhod ang mataba sa pagkakataong ito. Nagmamakaawa na nagmamadali kay Zhao Hongjun na sagutin ang tawag. Sa wakas ay napanatag ni Zhao Hongjun ang kanyang emosyon, inilagay ang telepono sa mesa. Sinagot ang tawag, binuksan ang speaker. Hello, asawa ba? Lumabas ang iyong boses. Sumagot si Zhao Hongjun, Linyi, si mataba ba ang hinahanap mo? Mabilis mong sinabi, hindi. Asawa, ikaw ang hinahanap ko, ito ay nagpasikip ng dibdib ng mataba. Tiningnan din ni Zhao Hongjun ang mataba. Napigilan ng isang hininga at sinabi, hinahanap ako, ha, may kailangan ka ba? May kailangan, yun, asawa, ito ay kailangan pag-usapan ng personal. Siyempre, huwag mong sabihin kay mataba. Bibigyan kita ng address, puntahan mo ako, ang tono ng iyong boses ay puno ng excitement. Hindi maitago ang inaasahang sorpresa, pero ang mataba ay namutla, anong bagay ang kailangang pag-usapan ng personal? Linyi, gusto mo bang gawin ang tao, asawa? Naririnig mo ba ako? Sinend ko na sa iyo ang address, puntahan mo na ako. Nagmamadali kang mag-udyok na parang sabik, syempre, huwag kalimutan ang iyong ili. Namula ang mga mata ng mataba, at si Zhao Hongjun ay namula ang mukha, ngumiti ng walang tunay na ngiti at nagtanong. Anong bagay ang gagawin? Bakit kailangan pa ng Syempre kailangan. Kung hindi matatapos ang bagay na ito, espesyal mong pinaalalahanan ako, naalala ng asawa. Huwag mong sabihin kay mataba, kung hindi, mabubunyag, ang iyong boses ay tila sobrang excited. Ang pakiramdam na parang nagnanakaw ng tao, nang sabihin ito, muntik nang kunin ng mataba ang telepono. Pero napigilan niya ang sarili na hindi magsalita, tanging pinailing ang ulo sa kanyang asawa, malinaw ang ibig sabihin. Pahintulutan siyang tanggihan ang labis na imbitasyon, pero nang makita ni Zhao Hongjun na kaya pa ng mataba, lalo siyang nagalit. Sa halip ay ngumiti at sumagot, sige, agad na dadalhin ng asawa ang para puntahan ka. Naputol ang tawag, mahigpit na niyakap ng mataba si Zhao Hongjun, asawa. Huwag kang pumunta, huwag kang padalos-dalos, ngunit bigla siyang itinulak ni Zhao Hongjun. Sumigaw, hindi ako padalos-dalos, ikaw ang dapat magpigil. Ang iyong matalik na kaibigan ay inaakit ang iyong asawa para mag-check-in, ni hindi ka man lang umimik. Umiling ang mataba na parang alon. Imposible, may mali dito. Tuluyan ng sumabog si Zhao Hongjun. Buwisit, hanggang ngayon ipinagtatanggol mo pa siya. Mabuti. Hahanapin ko siya ngayon, pagkatapos ng usaping ito, ako bilang bayaw ay magluluto pa ng dumplings para sa kanya. Papakainin kita habang nanonood, sabi ni Zhao Hongjun sa harap ng mataba. Pinalitan ng dilaw na saka isinilid sa bag at lumabas agad, asawa. Huwag kang lalapit, hinabol siya ng mataba mula sa likuran, ngunit dahil sa pananakot ni Zhao Hongjun. Ni hindi siya makapasok ng elevator, kailangan niyang tumakbo sa hagdan, ngunit ang hagdan ay hindi kasing bilis ng elevator. Nang maabot ng mataba ang gate ng komunidad, nakaupo na si Zhao Hongjun sa taxi, hindi masimulan ang makina. Hanapin mo agad, kung hindi masisira ang asawa ko. Umiiyak na halos ang mataba. Kailangan niyang sumakay ng shared bike at magpadyak ng todo. Ipinapakita ng gear. Mabilis ang takbo ng taxi, pagkatapos ay huminto ang signal. Tumingin pababa ang mataba. 4 na malalaking letra ang tumama sa kanya na parang kidlat, 7 days hotel. Linyi, hindi ka tao. Kailan ka nagkaroon ng bisyong mahilig sa asawa ng iba? Muntik nang lumagablab ang kadena ng bisikleta ng mataba. Ngunit 2 kalye pa ang layo sa hotel. Samantalang si Zhao Hongjun naman, pagbaba ng taxi, nakita niya sa harap ng hotel. Nataranta rin siya. Bakit mo ako biglang pinalabas? Bakit kailangan ko pang magdala ng Ngunit mumiti ka ng maningning, ate, alam mo naman kung bakit. Sabi mo sa kakalumapit. Ang pagdala ng ay para magrehistro. Sa paningin ni Zhao Hongjun, para kang may masamang ngiti. Ano ang sinabi mo? Bigla siyang sumigaw ng matinis, huwag kang lumapit. Buwisit ka, itinuturing kang kaibigan ng mataba, pero gusto mo akong matulog. Natakot ka sa malakas niyang sigaw. Nang makita mong napatingin ang mga tao, dali-dali kang tumakbo papunta. Tinakpan mo ang bibig niya. Ate, huwag kang magalit, alam kong may sama ka ng loob sa akin. Maraming nakatingin, baka isipin nilang may masama akong balak. Noong una, nagpupumiglas pa si Zhao Hongjun. Ngunit nang marinig niya ang sinabi mo, bigla siyang tumigil. Binitawan mo ang bibig niya. Pero nanatili siyang maingat at lumayo sa iyo. Pinalabas mo ako para magdala ng hindi ba para mag-check-in tayo? Sa sinabing iyon, halos hindi ka naniwala sa iyong pandinig. Ate, anong kalokohan ito? Ako ba ang ganoong uri? Namula ang iyong mga mata, sabi mo ng dahan-dahan. Pinalabas kita para dalhin ang AC para magrehistro ng pagbili ng sasakyan. Hindi mo ba gustong palitan? Ang lumang santana ng mataba? Ano? Bumili ng sasakyan?
pumalakpak ka sa noo mo sa inis. Siyempre, may utang ako sa mataba na 20,000. Hindi ako nakatulong noong kasal niya. Ngayon may pera na ako, dapat may gawin ako. Parang nananaginip si Zhao Hongjun, biglang namula ang kanyang mukha. Talaga bang nagkamali ako? Pero lumingon siya sa harap ng hotel, biglang naging malinaw ang kanyang titig. Nagsisinungaling ka. Bumili ng sasakyan. Bakit sa hotel ka pumunta para bumili? Tinuro mo ang tabi na iinis. Ate, sa tabi lang ang 4 na store, ang tsaa at merienda nila. Hindi kasing ganda ng sa lobby ng hotel, kaya dito kita hinintay. Hindi ko akalain na magkakamali ka. Totoo ba ang sinasabi mo? Agad kang gumawa ng kilos na paanyaya. Totoo ba? Malalaman mo pagka bumili na tayo ng sasakyan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, lumingon. Hindi pa rin nakikita ang lumang sasakyan ng asawa. Masama ba? Hintayin na lang natin ang mataba. Ngunit nang marinig mo iyon, lalo kang naging determinado. Ano? Sinabi mo sa mataba? Nasa likod ba siya? Dali, umalis na tayo kung makasalubong natin siya. Masisira ang surprise. Hindi pa nakakapag-react si Zhao Hongjun, hinawakan mo siya at tumakbo kayo papasok sa pinakamalapit na Mercedes 4 na store. Hindi, Linyi, ito ay Mercedes. Napakamahal. Ay, tumatawag ang mataba. Nang makita mong seryoso ka, pinatay mo ang kanyang telepono. Huwag mo siyang pansinin. Pinalabas kita para dalhin ang V. Para ilagay ang sasakyan sa pangalan mo. Kung magagamit ba ito ng mataba sa hinaharap, depende sa kalooban mo, ate. Tuluyan ng manhid si Zhao Hongjun. Hindi mahanap ng mataba ang tao, mababaliw na iyon. Samantala, sa harap ng hotel, itinapon ng matabang lalaki ang sirang kadena ng bisikleta. At pindot ng pindot sa cellphone. Buwisit na wala ang lokasyon. Naka-off pa. Linyi, hayop ka, kasama mo ba talaga ang asawa ko? Mga hayop kayo. Sumunod na segundo, parang nabaliw siya at sumugod sa loob ng hotel. Sir, kailangan niyong magparehistro. Hinarang siya ng front desk, pero biglang umiyak ang matabang lalaki. Habang umiiyak at sumisigaw, huwag mo akong saktan. Ang best friend ko ay nag-aya sa asawa ko na mag-check-in. Kung mahuli pa ako, magiging sungay ako. Isang pangungusap na nagpapakita ng lahat ng pait. Naging berde ang sombrero. Lahat ay nagbigay ng maawain na tingin. Naawa rin ang front desk na dalaga. At hinila siya para pakalmahin, Sir, kahit sumugod kayo, baka hindi niyo mahanap ang tao. Biglang nahimasmasan ang matabang lalaki at sinabi sa front desk, tama. Bilisan mo. Tulungan mo akong malaman ang room number ng asawa ko. Pinapunta ng hayop na iyon ang asawa ko na may dalang D. Tiyak na nagparehistro iyon, ngunit nagwasiwas ang front desk. Hindi pwede, sir, may patakaran kami. Hindi pwedeng ibunyag ang impormasyon ng kliyente. Nang marinig ito ng matabang lalaki, dumapa na lang siya sa sahig. At nagmatigas, kung hindi mo sasabihin, mamamatay ako dito, gagawin kong multo ang hotel nyo. Wala na siyang magawa, talagang nasa dulo na ng daan. Samantala, sa inyo ni Zhao Hongjuan. Nakalimutan na ninyo ang matabang lalaki. Noong una, nahihiya si Zhao Hongjuan dahil mali ang pagkakaintindi sa iyo. At nahihiya siyang pabayaan kang gumastos, pero nang magpakilala ang sales at hayaan siyang mag-test drive, lubos na siyang nalubog sa saya ng pagkakaroon ng bagong sasakyan. Inimas mo ang iyong baba at nagsagawa ng propesyonal na pagsusuri. Ate, kung ikaw mismo ang magmamaneho, okay lang ang Mercedes C-Class, ngayon ay wala pang 200,000. Narinig ito ni Zhao Hongjuan at mabilis na humarang, 200,000. Hindi mura iyan, sobrang mahal. Pero nagwasiwas ka ng kamay. Halika, ate, ikaw at ang matabang lalaki ay nagpakasal na may sakripisyo. Sa hinaharap, magkakaroon kayo ng anak, kailangan bumili ng mas maluwag. At masyadong maliit ang space, kahit papaano ay C-Class, para may dignidad ka kapag lumabas. Si Zhao Hongjuan ay kakasubok lang ng Mercedes C-Class, noon ay nabighani na siya. Linyi, mahal ba ang sasakyan na iyan? Pero direkta mong ibinigay ang card sa sales. Yung T260 na test drive ng ate ko, sapat na ang options, iyon na. I swipe mo. Natuwa ang sales. Pero si Zhao Hongjuan ay lubos na nag-alala, hinawakan niya ang sales at tanong ng kinakabahan. Mahal ba ang sasakyan na iyan? Nakangiting sagot ng sales, Ma'am, ang mahal ay nagpapakita ng pagmamahal ng inyong asawa sa inyo. Bibigyan ko kayo ng pinakamababang presyo, 34,000 lang ang total. Ano? 34,000? Narinig ni Zhao Hongjuan ang unang bahagi at namula habang nagpapaliwanag. Pero nang marinig ang presyo, tuluyan siyang nagulat. Iyon ay 34,000. Ang pamilya nila kahit hindi kumain, 4 na taon ay hindi kayang bilhin ang sasakyan na iyon. Pero ikaw ay labis na nasiyahan sa presyo. Isinabit mo rin ang ihi ni Zhao Hongjuan, bilisan mo, naghihintay kami na magamit ang sasakyan.
Kinuha ng seles ang card at hindi nakalimutan magdagdag, "Ma'am, talagang naiinggit ako sa inyo. Ang inyong asawa ay hindi lang gwapo, mahal din kayo." Tuluyang naguluhan si Zhao Hongjuan. Mabilis siyang nagpaliwanag, "Hindi siya asawa ko. Linyi, aminin ko, dati ay may prejudice ako sa iyo. Simula ngayon hindi na kita pagdududahan, pero ang sasakyan na ito ay masyadong mahal, kalimutan na lang." Pero itinaas mo ang isang daliri sa kanya, "Ate, huwag kang magsalita. Ngayon dapat nating pag-usapan kung paano bigyan ng sorpresa ang matabang lalaki. Paano kung maglagay tayo ng isang balde ng bulaklak sa trunk?" Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Zhao Hongjuan, ganyan kalaking sorpresa. Tiyak na matutuwa ang matabang lalaki, pero sa tingin niya ay sobrang gastos pa rin. "Kapag pinayagan mo akong magmaneho, mababaliw na ako. Bakit pa maghahanda ng bulaklak? Talaga bang bibilhin mo ang sasakyan na ito para sa akin?" Sa kanyang pananaw, ang isang lalaki ay hindi basta-basta bibili ng isang mamahaling sasakyan para sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya alam. Kung tungkol sa inyong pagkakaibigan ng matabang lalaki, mas hindi iyon karapat-dapat. Tiyak na may gusto ka sa kanya. Kung tatanggapin niya ang sasakyan, sa susunod kapag pinapunta mo siya na may dalang ihi para mag-check-in, paano siya tatanggi? Pero may tapat kang mukha, ate, anong sinasabi mo? Ako at ang matabang lalaki ay matalik na magkaibigan. Dahil sumama ka sa kanya, bilang nakababatang kapatid, hindi ko kayang pabayaan ka. Ang sasakyan ay dapat sa pangalan mo. Kung lalaitin ka ng matabang lalaki, magmaneho ka pa uwi sa iyong pamilya, wala siyang magagawa. Ate, tama ba ito? Ang mga salitang ito ay halos magpaiyak kay Zhao Hongjuan sa tuwa. Linyi, napakabuti mo sa ate mo. Sa sandaling iyon, narinig mo sa iyong tainga ang abiso ng sistema, at sa iyong loob ay nagkaroon ng malaking alon. Pilit na pinipigilan ang labis na saya, ngunit nangangailangan ng daan para mailabas, kaya parang may nag-udyok sa iyo. Hinawakan mo ang maputing at malambot na kamay ni Zhao Hongjuan. "Ate, magkakapamilya tayo, hindi dapat mag-iba ang usapan." Nahiya si Zhao Hongjuan at binawi ang kamay. May pasweet na sabi, "Nakakainis, Linyi kapatid, hindi ka talaga maaasahan." Ang reaksyong ito ay nagpalito sa iyo, pero hindi nagtagal. Natapos na ang kotse at ang malaking green book, tiningnan ni Zhao Hongjuan ang pangalan niya sa green book. Labis na nasasabik, "Mayroon na talaga akong Mercedes." Si Fatso ay nagbigay lang sa kanya ng 88,000 na bride price, si Fatso ay nagbigay lang sa kanya ng 88,000 na bride price. At ngayon, binigyan mo siya ng isang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 300,000, nakaupo siya sa driver's seat. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakatingin siya sa iyong mukha, parang gusto na kitang lambingin. Pero hindi ka na makapaghintay, ate, tawagan mo si Fatso, tingnan mo kung nasaan na siya. Siguradong magugustuhan niya ang sorpresang ito, pagkatapos ay maghanap tayo ng lugar para uminom ng konti. Ipagdiwang natin ang bagong kotse ni ate. Sige, susunod ako sa iyo. Sinimulan ni Zhao Hongjuan ang sasakyan. Umalis sa apat na shop, sumunod ay huminto sa parking lot sa harap ng hotel. Saka kinuha ang cellphone at tinawagan si Fatso. May event ba sa lobby ng hotel na ito? Bakit ang daming tao? Sumilip si Zhao Hongjuan at nakita ang ilang security guard. Hinahawakan ng isang tao at itatapon sa labas ng pinto, nakakainip. May nag-aaway pa sa lobby ng hotel, napailing si Zhao Hongjuan at ibinalik ang tingin. Naghihintay na sumagot si Fatso sa tawag, ngunit hindi naman sumagot sa sandaling iyon. Inilagay mo ang kamay sa balikat ni Zhao Hongjuan at kinurot pa, "Ate, ate." Narinig mo ang nagmamadaling tawag, mabilis na pinatay ni Zhao Hongjuan ang tawag, namumula ang pisngi. "Ay, anong ginagawa mo? Huwag mo akong tawaging ate, pumunta ka doon sa direksyong iyon." "Ate, tingnan mo, hindi ba si Fatso iyon?" Nakita ang isang matangkad at malaking lalaki na itinapon ng mga security guard mula sa hotel, gumulong mula sa matataas na hagdan. Puno ng dugo ang mukha, "Iyon nga si Fatso, asawa ko, asawa ko." Sumigaw si Zhao Hongjuan, binuksan ang pinto ng kotse at tumakbo, "Sinundan mo siya." Ngunit bago pa makita ang mukha ni Fatso, narinig niya itong umiiyak sa mga security guard. "Mga walang puso kayo. Ayaw ninyo akong mahuli sa pangangaliwa, dapat ninyong sirain ang isang templo, kaysa sirain ang isang kasal. Sama kayo." Habang nagsasalita, tinanong mo ang isipan, bago mo maintindihan, si Zhao Hongjuan ay matatag na tinulungan si Fatso na tumayo. "Mahal, okay ka lang?" Pagkatapos ay itinuro niya ang mga security guard at nagmura, "Baliw ba kayo? Bakit ninyo sinaktan ang asawa ko? Demanda ko kayo." Ngunit nang tumayo si Fatso at makita ang kanyang asawa sa tabi, tuluyan siyang naguluhan. Tumingin siya sa pinto ng hotel, pagkatapos ay kay Zhao Hongjuan, nagulat ang mukha. "Kailan ka lumabas?" Naguluhan din si Zhao Hongjuan sa tanong, "Anong lumabas?"
Mahal, dumudugo ang ulo mo, hindi naman nasiraan ka ng bait. Susubukan niyang punasan ang dugo. Ngunit bigla siyang itinulak ni Fatso, "Huwag mo akong lokohin, hindi ako bobo. Nakikita ko ang location dito sa hotel, nasaan ang anak ng aso na si Lini." Natumba si Zhao Hongjuan. Gulong-gulo, si Fatso ay naglakas loob na saktan siya, parang baligtad na ang mundo. "Nakita mo ito, mabilis mong hinawakan si Fatso. Fatso, baliw ka ba? Bakit mo sinaktan si ate?" Nang marinig ito ni Fatso, bigla siyang lumingon at tinitigan ang iyong gwapong mukha. Sumunod, walang sabi-sabi, sinuntok kanya, "Puta. Linyi, anak ka ng aso, itinuring kitang kapatid, pero ginagago mo ang asawa ko." Biglang nahilo ka, hindi mo pa narinig ang mga mura, at diretsong bumagsak sa lupa. Ngunit hindi pa napapawi ang galit ni Fatso, sinipa ka pa niya ng 2 beses, ang laki ng paa niyang 48. Muntik nang masira ang mga laman loob mo, pagkatapos ay naghanap siya ng hollow block para basagin ang ulo mo. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na palo, si Zhao Hongjuan ay sumampal. Diretso sa mukha ni Fatso, nagulat si Fatso, parang nakakita ng multo. "Binaboy mo ako," galit na galit si Zhao Hongjuan, itinuro siya at sumigaw. "Iyan ang dapat sa iyo. Pinaghihinalaan mo akong matulog sa iyong matalik na kaibigan." Ngunit hindi sumuko si Fatso. "Puta, nandito ang location, patay mo pa ang cellphone, hindi ba iyan tanda ng konsensya?" Nagangalit si Zhao Hongjuan, pinaikot ang braso at sumampal muli, "Puta ka. Makinig ka, ang cellphone ay pinatay ng iyong matalik na kaibigan na si Lini, dinala niya ako sa katabing 4 na shop para bumili ng sasakyan. Para mabigyan ka ng sorpresa." Nalito ang mataba, tumingin sa direksyon ng kanyang daliri. Hindi makasalita sa harapan. Mercedes T260, si Lini isang mahirap na talunan. Paano siya magkakaroon ng pera para bumili ng Mercedes? Ang salitang ito ang nagpasiklab ng iyong galit. Tinawakan mo ang iyong tiyan at bumangon. Itinaas mo ang kamay at sinampal ang mataba. Tulala ang mataba. "Linyi, sinasaktan mo rin ako." Sumigaw ka ng nangangagat ang ngipin. "Walang saysay, gumastos ako ng 300 para bumili ng kotse para sa asawa mo. Hindi ka man lang lumuhod at tumawag ng ninong. At sinipaan mo pa ako." Nalula ang mataba. 300 para sa kotse. Lumingon si Zhao Hongjuan, kumuha ng malaking berdeng dokumento mula sa kotse, at inihagis sa mukha ng mataba. "Matabang patay. Dilatan mo ang iyong mga mata ng baboy at tingnan kung ano ito." Nagmamadaling hinawakan ng mataba, binuksan at tiningnan. Ang pangalan ng asawa at Mercedes T260, tuluyan siyang natulala. Tumingin siya na parang nakakita ng multo. "Sumpain ka, biglang yumaman ka. Pero naramdaman mo lamang ang lamig. Kumuha ka ng 20,000 cash mula sa bulsa. Diretso mong ibinato sa kanyang kamay. Pero hindi ko inaasahan, ang kapatid na magkasama mula pagkabata. Magdududa na nakipagtalik ako sa asawa mo. Ito ang 20,000 na utang ko sa iyo. Ang kotse para sa hipag ay ituring na interes. Simula ngayon tapos na tayo." Hinawakan mo ang iyong tiyan, lumayo ng may malamig na puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mataba na gumuho ang kanyang mundo. Nalito rin si Zhao Hongjuan. Hinawakan kanya. "Kapatid, huwag kang umalis. Kasalanan nito ng patay na matabang ito, hindi siya tao. Papaluhod ko siya sa iyo. Kung aalis ka, hindi na ako makakasama sa kanya." Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang mataba. "Linyi, tumigil ka." Lumingon ka at sumigaw ng mainit. "Anong tawag mo sa tatay mo?" Isang lagapak, lumuhod ang mataba ng tuwid sa harap mo. "Ninong, nagkamali ako. Hindi ako tao. Hindi ko dapat pinagdudahan ang pagkakaibigan natin." Palakpak, palakpak, palakpak. Malakas niyang sinampal ang sarili ng ilang beses. Pumilit ng ngiting parang bulaklak ng krisantemo. Ang ngiting iyon ay mas pangit pa kaysa pag-iyak. Sa sandaling ito, nawala lahat ng iyong galit. Naiwan lamang ang sakit. Lumingon ka at hinila siya pataas. Agad na namula ang iyong mga mata. "Patay na mataba, hindi ka naman mataba, hindi ka naman cute." Bago matapos ang iyong sinabi, mahigpit mo siyang niyakap. Hindi na napigilan ng mataba, umiyak sa iyong balikat na parang isang bata na 300 pounds. "Linyi, ang bigat ng puso ko. Kapatid, sobrang pressure ko." Walang pakundangan niyang inilabas lahat ng kanyang hinanakit. Si Zhao Hongjuan sa tabi ay nanonood. Nalambot din ang kanyang puso. Bigla niyang napagtanto na siya ang pumipilit ng sobra sa mataba. Pinagagawa siyang pera, pinapapayat, at ang matalik na kapatid ay nagbabayad ng utang. Sa pagkakasala, namula ang kanyang mga mata, niyakap din kayong dalawa ng mahigpit. Ang mataba na nakabawi na, pinunasan ang luha, at niyakap si Zhao Hongjuan. "Paumanhin, asawa. Mali ang akala ko sa iyo." Ang maliit na kamao ni Zhao Hongjuan ay hinampas sa kanyang dibdib. "Patay na mataba, pinagdudahan mo ako. Hindi mo na kaya panoorin."
Binibiro mo yata, hipag. Hindi mo kayang gamitan ng lakas, tutulungan kita. Ang kanyang katawan ay matibay. Nakakainis. Tiningnan ka ni Zhao Hongjuan ng masama. Pagkatapos, isa-isa, hinila kayo papasok ng kotse. Hipag. Okay lang ako, hindi na kailangan pumunta sa ospital. Pero umiling si Zhao Hongjuan at sinabi, hindi, dapat magpa-check. At ikaw mataba, dumudugo ang ulo. Alam din ng mataba na mabigat ang kanyang ginawa, sumang-ayon agad. Magpa-check. Linye, wag mong sisihin ang kapatid. Pero bigla mong kinurot ang baywang ng mataba, sumakit siya at napangiwi. Pagkatapos, ibinaba mo ang boses at sinabi sa kanyang tainga, wala namang ospital. Yang maliit mong sugat sa balat, pagkatapos magpa-check sa ospital, baka madilim na. At bibigyan ka pa ng antibiotic, paano tayo inom? Inom! Nang marinig ng mataba ang dalawang salitang ito, halos tumulo ang laway niya. Nakita mo ang itsura niya. Muli kang nakaramdam ng pait. Kaya nagpatuloy ka sa pabulong. Walang saysay. Kung hindi, bakit ako gumastos ng sobrang pera para bumili ng kotse para sa asawa mo? Ang kotse na ito ay para patahimikin siya. Sa susunod, kapag niyaya kita lumabas, makakapigil ba siya? Halos lumuwa ang mga mata ng mataba. Pero sa pag-iisip, ang laki naman ng halaga. Nga, saan ka nakakuha ng sobrang pera? Walang masabi ka. Kapatid, nanalo sa loto, maraming pera. Sa susunod, sasamahan kita yumaman. Ngayon ang araw ng pag-angat ng iyong posisyon sa pamilya. Ang mataba ay nakinig, namula ang mukha, na puno ng pag-asa. Lumingon si Zhao Hongjuan at nagtanong. Tabain, ano ang binubulong mo kay Linyi? Biglang nautal na natakot ang tabain. Wala akong sinasabi. Kalmado mong sinagot, ate, pinag-uusapan namin ni Tabain ang tungkol sa trabaho. Mababa ang kita ng kumpanya niya, plano ko siyang paalisin. Mag-resign? Hindi pwede. Agad na kinabahan si Zhao Hongjun, paano siya kikita ng pera para mag-alaga ng bata kung hindi siya magtatrabaho. Pinutol mo siya agad, ate, plano kong magsimula ng negosyo at magbukas ng kumpanya. Isama si Tabain, kahit hindi mabuti ang kita sa simula, kaya ko siyang bigyan ng sweldo. 1,000 piso sa isang buwan, kontrata ng 3 taon, at isang bagong Mercedes. Biglang nag-drift sa kalsada, lumingon siya na abala, nanginginig ang boses. Linyi, kapatid, ano raw ang sinabi mo? 1,000 sa isang buwan? Sa maliit na lungsod na ito. Kita ng higit sa 1,000 bawat buwan, utang sa bahay, pag-aalaga ng bata, lahat ng problema biglang nalutas. Tiningnan mo siyang nagulat. Sinadya mo siyang asarin, ate, kulang ba ang 1,000? Dagdagan pa natin. Mabilis na nag-abot si Zhao Hongjun, hindi kulang, nag-aalala lang ako na baka hindi kayang tulungan ni Tabain. Umiti ka, parang biro, ate, minamaliit mo si Tabain, ang dating pagkatao niya. Kahit bilang bodyguard ko, kailangan kong magbigay ng 1,000. Pero sino ang nakakaalam? Bago siya matapos, Linyi, kapatid, kung magiging bodyguard ka, hayaan mong kumain ng marami si Tabain. Mabilis siyang tumaba. Mabilis na nag-abot si Tabain, hindi pwede, asawa. Pinaghirapan kong pumayat, ipapakain pa ulit. Hindi inaasahan na si Zhao Hongjun ay babalikan. Sinagot siya ng mura, kalokohan, basta huwag kang masaktan, kumain ka lang. Lumingon siya, pinalitan ng ngiti, ang bilis ng pagbabago ng mukha parang Sichuan opera. Linyi, kapatid, paano ka biglang naging mayaman? Anong proyekto ng negosyo? Magsasalita sana si Tabain tungkol sa pagkapanalo mo sa loto, pero naunahan mo siya. Inilabas mo ang inihandang dahilan, magandang produkto ibenta sa dayuhan. Nagduda pa rin si Zhao Hongjun. Kumikita ba talaga ito? Hindi ba nagtaas ng taripa ang Amerika? Hindi apektado? Sumimangot ka, parang walang pakialam, Githe, hindi ba pwedeng hindi makipagnegosyo sa kanila? Pangunahin kong ginagawa ang Southeast Asia, Island Market. Sa ganitong paraan mataas ang kita, kung hindi paano ako makakakuha ng ilang milyon sa isang taon. Ilang milyon sa isang taon? Nang marinig ni Zhao Hongjun ang numerong ito, biglang namula ang kanyang magandang mukha. Nagkibit balikat ka, patuloy na dagdag, sa simula hindi rin maganda, sobrang pagod, kailangan laging pumunta sa ibang bansa. Kaya bumalik ako para isama si Tabain, makakatulong siya sa akin sa maraming presyon, kung hindi, siguradong iisipin ni Zhao Hongjun na. Isa kang biglang yumaman, hindi siya magtitiwala na sumama si Tabain sa iyo. Mukhang kailangan mag-ingat sa pagsisinungaling sa hinaharap. Ang Tabain sa tabi ay tulala, nagtatanong sa sarili, ito ba ang kilala kong si Linyi? Nagmamayabang kahit walang plano, pero sa bibig kailangan sumang-ayon, asawa, tingnan mo. Sabi ko nga, tiyak na babangon si Linyi. Dumura si Zhao Hongjun, hoy, ikaw ang tuyo na isda. Wala nang usapan, pumunta na sa ospital para benda. Pero pinunasan ni Tabain ang dugo sa noo.
Ay, asawa, okay lang ako, gasgas lang, karamihan pawis. Hindi ko nakita si Linny sa loob ng 6 na buwan, ito ang pagkakataon para baguhin ang ating buhay. Mamaya makikipagkita pa siya sa malaking kliyente. Kailangan kong sumama para uminom, kapag natapos ang deal, saka lang matatag ang trabaho ko. Matapos marinig, kumislap ang mga mata ni Zhao Hongjun, mabilis siyang sumagot ng mahina, tama ka, asawa. Mabuti ang kapatid mong ito, pero dapat mong alagaan ang iyong katawan. Si Tabain ay nagulat. Siyempre alam ko ang hangganan, pero ngayon kailangan magpakahirap. Asawa, magsaya ka. Sa susunod, ako ang kikita para sa pamilya. Ikaw ay maganda, magmaneho ng Mercedes at gastos kahit saan. Naantig si Zhao Hongjun, hinalikan siya sa mukha, ang bait mo, asawa. Biglang naging magaan si Tabain, sa unang pagkakataon mula ng kasal, ang alipin ay bumangon at kumanta. Ang ganda noon, hanggang sa si Zhao Hongjun ay nagmaneho ng Mercedes at nawala sa kanto. Biglang hinawakan ni Tabain, puno ng luha ang kanyang mga mata, kapatid, hindi ako nagkamali sa iyo. Talagang pinarangalan mo ang kaibigan. Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa loob ng 6 na buwan? Gusto kong kumain ng braised pork leg. Huhu, 2 beses mong marahang tinapik ang likod niya, kapatid, pumayat ka. Tara, dadalhin ka ng ninong sa pagkain ng braised pork leg. Nagtawa si Tabain, Kise, may pera ka, gusto mo maging tatay ko. Agad kang nagbiro, gusto mo ba ng pera? Bigyan ka pa ng ninong. 2 lalaking masayang nag-uusap, pumasok sa isang restoran, pagkatapos ng isang malaking pagkain. Biglang nagtanong si Tabain, bukas, pupunta ka ba talaga sa first month ng anak ni Kinyu? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang batang iyon ba ay sa iyo? Nag-aalala pa rin sa iyo si Fatty. Bukas ay malinaw na isang bitad. Tumae ka, dumura ka ng 1 beses, puno ng kamalasan. Bago ako graduate, hindi ko siya hinawakan sa loob ng 6 na buwan. Maaaring dahil dito siya nakipaghiwalay sa akin. Sa madaling salita, ang kanyang anak ay walang kinalaman sa akin. Nang marinig ni Fatty ang sagot, agad siyang nakahinga ng maluwag. Nagsimula siyang mang-asar, ikaw, 3 taon mo siyang hinawakan, hindi ba't may pagkakataong pumutok ang baril? Nag-iwan ba siya? At saka, ang babaeng ito ay matakaw, hindi siya kailanman napadpad sa lupa. Tumawa ka ng bahagya. Nang makita ni Fatty na kaya mo nang magbiro, lalo siyang natuwa. Hanggang sa tuluyan kang nakalabas. Ay, hindi ba siya nakinabang? Ilang taon siyang sumabit sa iyo para sa libreng pagkain at inumin. Sinaktan mo si Manang Song. Wala lang, sa gwapo kong mukha, makakapag-asawa pa rin ako ng babae. Wala nang alalahanin si Fatty, sa halip ay ngumisi siya at nagmungkahi, Linyi, bukas mag-Mercedes tayo. Ibabalik ko lang tingnan kung sinong gago sa klase ang mang-aasar pa sa kaibigan ko. Tiyak na pagsisisihan ni Kinyu ang lahat, pero pumangalumbaba ka at nagmukhang nandidiri. Fatty, maliit ka. Otomatikong tumingin si Fatty pababa. Hindi naman ako maliit. Nagpatuloy ka, ang sabi ko, maliit ang pananaw mo. Tangina mo, nagtawanan silang dalawa. Ang nakaraan ay naglaho na parang usok. Pagdating ng gabi, ding-dong. Pasong bitbit mo ang payat na si Fatty. Pinindot mo ang doorbell ng kanyang bahay. Binuksan ni Zhao Hongjuan ang pinto at agad kang pinapasok. Bakit siya nalasing ng ganyan? Pinapasbitbit mo pa sa iyo, hindi tama iyon. Nang makita mong gigisingin niya si Fatty, pigilan mo agad, Manang, pagod siya. Masyadong mahimbing ang tulog, hindi magigising. Hayaan mo siyang matulog. Otomatikong umatras ng 1 hakbang si Zhao Hongjuan. Bubuhusan kita ng tubig. Sumagot ka ng tea, inayos si Fatty at bumalik sa sala. Hindi malaki ang bahay, mga 70 metro kwadrado, mababa ang kisam. Masiglang nagbuhos si Zhao Hongjuan ng tubig para sa iyo, pero umupo siya sa kabilang dulo ng sofa, malayo sa iyo. Hindi ka man lang niya matitigan, parang takot na may masamang balak ka. Nasisilaw ang mga mata mo sa kanyang mapuputing hita. Manang, hindi na ako maupo. Maayos ang negosyo ngayon, nakatulong si Fatty. Ito ang 20,000 piso na bonus para sa kanya. Ikaw na ang mag-keep, lalaki na siyang may pamilya. Huwag mong hayaang magwaldas siya ng pera. Kanina ay malayo siya sa iyo, ngayon ay lumapit at tinanggap ang pera gamit ang 2 kamay. Tapat ang katawan, pero sa salita ay magalang, ay bunso, sobrang bait mo naman. Nagbigay ka na ng mamahaling kotse sa akin, paano pa ako tatanggap ng pera? Tumingin ka sa kwarto. Lumingon ka at seryosong sinabi sa kanya, Manang, tanggapin mo ang pera. Bukas dalhin mo si Fatty para bumili ng disenteng damit. Hindi pwedeng magmukhang hampas lupa kapag nakikipagkita sa kliyente. At saka bukas ay dadalo kami sa handaan, hindi pwedeng maliitin siya ng mga dating kaklase.
Nang marinig ito ni Zhao Hongjuan, agad siyang tumango, tama ang sinabi ng nakababata kong kapatid. Masyadong pabaya si Fatty sa itsura. Kung sasama siya sa iyo sa malalaking negosyo, dapat mag-ingat siya sa imahe. Ihahanda ko na bukas ng umaga. Sige, aalis na ako, manang. Pagkasabi mo, umalis ka nang hindi lumilingon. Samantalang si Zhao Hongjuan ay sinamahan ka hanggang sa pinto, hanggang sa elevator, kumaway at mumiti hanggang sa sumara ang pinto ng elevator. Noon lang bumaba ang kaba niya, pero may kakaibang kawalan. Baka tama nga si Fatty. Talagang hindi gusto ni Linyi ang matataba. Ganito na lang, hindi ako dapat makipag-away sa kanyang kapatid. Walang malinaw na relasyon. Bumaba ka ng gusali, kinuha ang cellphone para magpatawag ng taxi. Isang kakaiba at kakaibang pakiramdam ang dumating sa iyo. Gumastos ka ng 30 ilang libo para bumili ng Mercedes para sa iba. Pero ikaw, pag uwi, kailangan mong mag-grab. Kakabukas mo lang ng cellphone. Biglang lumitaw ang sunod-sunod na mensahe at mahigit 100 hindi nasagot na tawag, lahat mula kay Manang Song Xinshuang. Linyi, umuwi ka na agad. May itatanong ako sa iyo. Saan ka nagpunta? Saan galing ang 20,000 piso na ito? Sagutin mo ang tawag. Sumakit ang ulo mo, tinapik ang noo. Alam mong hindi ito madali, kaya mabilis kang gumawa ng dahilan at nag-reply. Manang, katatapos lang naming uminom ni Fatty. Ang pera ay sarili kong kinita, legal at lehitimo. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Bawat tao ay may sariling sikreto. Lumaki na rin ako. Sana maintindihan mo ako. Nang makita ito ni Song Xinshuang, nag-type siya ng matagal sa cellphone. Sa wakas ay nagpadala siya ng isang mensahe. Lumaki ka nga, naiintindihan kita. Pero huwag mong sabihing nakakainis ako. Dahil ako ang pinakamalapit na tao sa iyo sa mundong ito. Ang katapatan ay laging pang-akit. Ang linyang ito ay halos magpabaon ng ulo mo sa iyong damit. Nakonsensya ka, pero hindi mo masabi ang sikreto mo tungkol sa sistema. Kailangan mo nang sumagot kay ate at sabihin na pag-uusapan ninyo ito kapag nasa bahay na kayo. Pagkatapos, sa loob ng sasakyan. Nagsimula kang mag-isip ng todo, nag-imbento ng 1,000 dahilan. Ngunit sa pagbaba mo ng sasakyan, nakatapak ka ng tae. Bago ka pa makarating sa pintuan ng building, biglang namatay ang ilaw sa poste. Pagpindot mo sa elevator, bigla itong nagkasira at tumigil. Wala kang magawa, kailangan mong tiisin. Ang pag-akyat hanggang ika-7 palapag. Sa harap ng pintuan, pinagdikit mo ang iyong mga kamay. At taimtim na nanumpa sa langit, Diyos ko, alam ko na ang pagkakamali ko. Ang sunod-sunod na malas na ito, ay parusa mo sa akin. Huwag kang mag-alala, kahit na yumaman ako at makalimutan ang lahat, hindi ko makakalimutan si ate. Bukas, dadalhin ko siya para lumipat mula sa lumang compound na ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Si ate Song Xinshuang, ang magandang mukha, ay lumitaw sa pintuan. Nananalangin ka ba sa Diyos? Kung may totoong Diyos, hindi sana namatay ang mga magulang mo at ang kuya mo. Biro ni Song Xinshuang. Malinaw na tinanggap na niya ang pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Siyempre, ang pagtanggap na ito ay nagkukunwari lang sa harap mo. Dahil si Song Xinshuang ay asawa ng kuya mo. Ang panganay na asawa ay parang ina. Siya lang ang iyong natitirang pamilya at nakatatanda. Kailangan niyang hawakan ang pamilyang ito. Hindi niya hahayaang magpakalunod ka sa nakaraang kalungkutan. Napahiya kang kinamot ang iyong ulo. Hehe, tumawa ka ng pilit at pumasok sa bahay. Ate, wala na ang kuya ko. Hindi mo na kailangang alagaan ako. Bago pa matapos ang iyong sasabihin, malakas na hinampas ni Song Xinshuang ang iyong likod ng ulo. Pinalaki niya ang kanyang mga mata at mariing sinabi, kung magsasalita ka pa ng kalokohan, papatayin kita ng ate mo. Tinimas mo ang likod ng iyong ulo at mumiti ng mapait. Ngunit sa susunod na segundo, biglang napabuntong hininga si Song Xinshuang. Agad na nagdilim ang kanyang mga mata. Ate ay ulila. Kakapangasawa ko pa lang sa inyo, at nawala na agad ang mga magulang mo at ang kuya mo. Sinasabi ng mga tao sa labas na ako ang pumatay sa kanila. Ngayon ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Maliban na lang kung mag-asawa ka na. Kung hindi, hindi kita iiwan ng ate mo. Sa sandaling iyon mo lang nalaman na ang mga chismis na iyon ay hindi pala basta-basta lang kay ate. Sobrang naapektuhan siya. Ang babaeng ito na lumaki sa ampunan. Na sa wakas ay nagkaroon ng tahanan, ngayon ay inilalagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa iyo. Alam mo sa iyong puso na noon ay muntik nang hindi maregular si ate. Kung hindi dahil sa koneksyon ng iyong mga magulang, hindi siya magiging head nurse ngayon. At dahil sa utang na loob na ito, siya ay walang pag-aatubili na pinakasalan ang kuya mo. Ngunit sino ang mag-aakala na sa umaga lang sila nagpakasal? At sa hapon, sumama na ang kuya mo sa iyong mga magulang sa lugar na may malubhang epidemya. Ang pag-alis na iyon ay naging walang hanggang paghihiwalay. Nang bumalik sila, 3 malamig na kahon ng abo na lang ang natira.
Si ate, hindi man lang niya sila nakita. Sa huling sandali, alam mong mabuti marahil sa puso ni ate. Nagsimula na rin siyang maniwala na siya ang pumatay sa 3 miyembro ng pamilyang Lin, sila ang kanyang mga benefactor. Sila ang kanyang nag-iisang pamilya. Ang sakit na ito ay nagpapahirap sa kanya. Bigla kang napangiwi ang ngipin. At sumigaw ng malalim, ate, huwag mong pansinin ang mga kalokohan ng iba. Ang pagkamatay ng mga magulang at ng kuya ay walang kinalaman sa iyo. Sila ay mga doktor, ang pagliligtas ng buhay ay kanilang tungkulin. Umiling si Song Xinshuang ng may pait at tumigil sa pagsasalita, parang naghihintay sa iyong huling desisyon. Kung natatakot ka ring mapapatay ka niya, handa siyang bumitaw at umalis anumang oras. Sige, kain na tayo ng dumplings. Uminom ka pa rin ng kaunting alak. Nagpalit ng paksa si Song Xinshuang. Mula sa kusina, inilabas niya ang mainit na dumplings at sinigang na kanin. Napuno ng init ang iyong puso. Umupo ka, ngunit seryoso kang nagsalita. Ate, sa susunod na may mang-istorbo sa iyo sa ospital, sampalin mo sila. Huwag kang malungkot sa mga nakaraang bagay. Kailangan nating lahat na umasenso. Ngumiti si Song Xinshuang at tumango. Pagkatapos ay inilapag niya ang cellphone sa harap mo. Pero itong 20,000 piso, kailangan mo pa ring ipaliwanag. Gumamit ka ba ng hobby kaninang umaga? Saan nanggaling ang perang ito? Huminga ka ng malalim. Lahat ng inihanda mong paliwanag ay biglang nawala sa isip mo. Direkta mong binuksan ang iyong account balance at itinulak ito sa harap niya. Pagkatapos, hindi ka nagsalita at nagpatuloy sa pagkain ng dumplings. Nagtatakang kinuha ni Song Xinshuang ang cellphone. Ngunit nang makita niya ang sunod-sunod na zero dyan, nanginginig ang kanyang maliit na kamay. Muntik nang mahulog ang cellphone. Namulat ang kanyang magagandang mata at hindi makapaniwalang tumingin sa iyo. 3 milyon, pera mo ito, puno ng dumplings ang iyong bibig. At malabo mong sinagot, pinaghirapan ko, hindi ninakaw o snatch. Hindi pa rin naniniwala si Song Xinshuang. Mabilis niyang binalikan ang iyong cellphone para tiyakin na hindi ito Photoshop. Maingat niyang ibinalik sa iyo ang cellphone at nagtanong, hindi ka babaon sa utang. Ang daming pera, paano mo nakuha? Patuloy akong mag-e-commerce. Yung galing sa ibang bansa, bago mo pa matapos ang sinasabi mo, si Song Xinshuang ay nagambala ng may pag-aalala. Sa ibang bansa, Linyi, hindi ka naman nagsasagawa ng scam, di ba? Hindi naman yung parang sa Myanmar na compound. Natawa ka sa kakaibang pag-iisip ng hipag at mabilis kang kumaway, paano naman? Ibinibenta lang natin ang mga magagandang produkto natin sa ibang bansa at ang kita ay sapat na. Nakakuha lang ako ng kaunti at karamihan ng pera ay hindi pa dumadating. Pero si Song Xinshuang ay hindi madaling lokohin, tinititigan kanya ng masinsinan. Cross-border e-commerce, narinig ko na yan, pwedeng kumita ng ilang milyon kada taon. Sobra naman, Linyi, hindi mo pwedeng dayain ang hipag mo. At balak kong isama si Fatso sa pagtatayo ng negosyo, para mas marami pang kikitain sa hinaharap. Kung gumagawa ba ako ng lehitimong bagay, maaari mo akong bantayan araw-araw. Sa pagkakataong ito, ang iyong mga mata ay lubos na determinado, ang nag-aalin lang ang puso ni Song Xinshuang ay sa wakas ay lumuwag, totoo ba? Ang trabaho ni Xiaopang ay napaka-stable, papayag ba ang asawa niya na mag-resign siya? Umiti ka ng walang alinlangan. Napakadali, binilhan ko ng Mercedes ang asawa niya, at binigyan ko siya ng reward ngayong gabi. 20,000 cash, pumayag agad ang asawa niya. Pagkasabi pa lang niyan, si Song Xinshuang ay biglang nagulat, Mercedes? Binigyan mo pa si Xiaopang ang 20,000 reward. Nilagok mo ang natitira, pero hindi mo pa rin pwedeng sayangin ang kabutihan ng hipag. Hipag, kung ayaw mong maniwala, pwedeng magtanong kay Fatso. Kahit magkasundo kami, hindi naman pwedeng tulungan ako ng asawa niya na dayain ka. Para hindi na siya magtanong pa, agad mong iniba ang usapan. At bukas, balak kong bumili ng bagong bahay. Sino bang mag-aakala na pagkasabi nito? Ang puso ni Song Xinshuang ay biglang nanginig, aalis ka. Bago ka pa makasagot. Si Song Xinshuang ay kagatlabing tumayo, tama, may pera ka na ngayon, bumili ka ng malaking bahay para sa kasal ang mahalaga. Pagkasabi niyon, umalis siya nang hindi lumingon patungo sa kwarto. Nagulat ka, at gusto niyang makipag-usap sa iyo saglit, ngunit ang kanyang boses ay tila biglang nawala ng lahat ng sigla. Bigla mong na-realize na na-misunderstood ka ng hipag. Tiyak na akala niya natatakot kang mabigatan, kaya pagka may pera ka na, gusto mong umalis agad. Bago ka pa makahabol para magpaliwanag. Si Song Xinshuang ay lumabas na at ipinilit sa iyong kamay ang 2 passbook. Nagulat ka agad. Hipag, ano ito? Napilitan si Song Xinshuang nang ngumiti, itong mula sa Industrial and Commercial Bank. Ito ang kabayaran para sa nanay at tatay mo at sa kuya mo, kabuang 960,000. Itong mula sa Agricultural Bank.
Ito ay aking personal na ipon, 200,000 lang, lahat para sa iyong kasal. Kung bibili ka ng bahay, gamitin mo ang perang ito. Tuluyan kang natigilan, alam niyang mayroon kang 3 milyon. Hindi lang siya nagkaroon ng kahit katiting na kasakiman, inilabas pa niya lahat ng kanyang ipon para sa iyo. Sa sandaling ito, saka mo lang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging asawa. Ang iyong mga mata ay biglang namula, kumikislap ang luha. Pero na-misunderstood ni Song Xinshuang ang iyong tingin at mabilis na nagpaliwanag, pasensya na. Alam kong sa tingin mo ay kulang ang kabayaran. Ang ibang tao ay may 700 hanggang 800,000 bawat isa. Ang 3 tao sa pamilya natin ay kulang pa sa 1 milyon. Pero sumusumpa ako, Linyi, sumusumpa ang hipag mo. Hindi ko talaga ginalaw ang perang ito, ganyan lang ang ibinigay ng ospital. Kung hindi ka naniniwala, bukas ay kukuha ako ng abogado at kukunin natin ang dapat nating makuha na pera. Ang kanyang pagmamadaling magpaliwanag ay puno ng matinding sama ng loob. Huminga ka ng malalim at bigla mong naunawaan ang lahat. Isang balo na humaharap sa mga tsismis, gaano kahirap para sa kanya na makuha ang perang ito. Ang 760,000 ito, malamang ay nakuha niya pagkatapos makipag-away sa kanyang pinagtatrabahuhan. At ginawa niya ang lahat ng ito para sa iyo. Para sa nag-iisang natitirang anak ng pamilya Lin. Ang perang ito, hindi lang niya ginalaw kahit 1 sentimo, nagtipid pa siya at nag-ipon ng 200,000 para sa iyo. Nanginginig ka sa sobrang tuwa, bigla mong hinawakan ang kanyang mahinang balikat. Hipag, ako ay isang lalaki, simula ngayon ako na ang magpapatatag sa pamilyang ito. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, poprotektahan kita, walang sinuman ang pwedeng mang-api sa iyo. Bigla mong niyakap ng mahigpit ang hipag. Si Song Xinshuang ay natigilan at hindi na niya napigilan, ang matagal ng pinipigilang damdamin ay tuluyang sumabog. At umiyak ng malakas sa iyong mga bisig. Masyadong malakas ang kanyang pag-iyak, kaya nahimatay siya sa iyong mga bisig. Nagulat ka, at nang kumpirmahin mo na natutulog lang siya, saka ka maingat na. Bumalik sa kwarto at marahan siyang inihiga at tinakpan ng kumot. Ngunit sa sandaling iyon, isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang luhang iyon, pinunasan mo nang may pag-aalala ang kanyang mga bakas ng luha. Nang lumingon siya, sumabog sa kanyang mga mata ang matinding galit, ginugulo mo ang hipag ko. Kahit ang perang pinaghirapan ng pamilya ko ay ninakaw ninyo, ako si Linyi ay hindi kayo hahayaang hindi magbayad ng mga asong ito. Walang hiyang anak, ang pera ay kayang lutasin ang 99% ng mga bagay sa mundo. Noong nakaraan wala kang pera. Kaya't nakayuko ka lang at naghintay, ngunit ngayon iba na, mayroon kang check. Ipinangako mong hindi na hahayaang maapi ka, at lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Inayos mo ang 2 passbook. At inilagay sa tabi ng una ng hipag, pagkatapos ay kinuha ang kanyang pitaka na gamit na sa loob ng 3 taon. At kinuha ang kanyang vihi. Tama, bukas ay bibili ka ng bahay para sa kanya. Isang malaking bahay, dapat sa pangalan ng hipag. Ito ay para sa cashback. Para dumami pa ang pera habang ginagastos, at para tuluyan na siyang makaalis sa kanyang nakaraang pag-iisa at paghihirap. Hipag, sobrang hirap mo. Mula ngayon, ang iyong kaligayahan, ako na ang bahala. Iningatan mo ang gay, pero ang tingin mo ay nasa pitaka. Naalala mo na ito ay binili ng kuya. Sa araw na nagrehistro sila ng kasal, wala man lang silang oras para bumili ng singsing. Ang pitakang ito, ginamit ng hipag ng mahigit 3 taon. Hipag, oras na para magpaalam sa nakaraan, kailangan nating patawarin ang sarili. Ngunit, ang mga hayop na nanakit sa atin pagbalik sa kwarto. Hindi ka makatulog ng matagal, natatakot na paggising mo, ang cashback system ay panaginip lang. Gayunpaman, ang pagod ay nanalo sa pagkabalisa. Kinaumagahan, nagising ka ng napakaaga. 6:15, agad mong tiningnan ang cellphone. Upang kumpirmahin na hindi nagbago ang petsa, hindi nagbago ang balanse, at naroon pa rin ang system. Saka ka napabuntong hininga. Pagkatapos maghilamos, tumayo ka sa harap ng salamin. Inayos mo ang buhok. Sa salamin, ang iyong ngiti ay maliwanag na parang bumalik ka. Sa 17 o 18 taong gulang. Matagal na tayong hindi nagkita, Linyi. Tahimik mong binuksan ang pinto ng kwarto ng hipag. Hipag, aalisin ko ang lahat ng iyong mga alalahanin. Hinding-hindi kita iiwan. Iniunat mo ang kamay para ayusin ang kanyang buhok. Ngunit pinigilan mo ang sarili. Pagkatapos mag-iwan ng tala para sa hipag, maingat mong isinara ang pinto. Sa sandaling sumara ang pinto, dahan-dahang iminulat ni Song Xinshuang ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang tala at nakasulat dito, hipag. Hindi tayo maghihiwalay kailanman. Umiti si Song Xinshuang, kumikislap ang luha sa kanyang magandang mga mata. Maingat niyang inilagay ang 2 passbook at tumayo sa tabi ng bintana.
Pinanood kang lumabas ng subdivision, sa kadahan-dahang isinara ang kurtina. Linyi, tunay kang lumaki. Ngunit malungkot niyang ibinulong, hipag ay malamang walang swerteng makasama ka palagi. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ka sa Wizu Mansion. 3 taon na ang nakalipas, ang presyo ng bahay dito ay tumaas hanggang 15,000. Noon, ang pinakamalaking hangad ng mga magulang ay mabigyan ang kuya at hipag ng bahay kasal dito, ngunit hindi man lang nakaipon para sa down payment. At ngayon ang presyo ng bahay ay bumaba na sa halos 10,000, ang bagong bahay ay mas mura pa kaysa segunda mano. Ngunit hindi ito nakaapekto sa iyong determinasyong bumili ng bahay. Itinulak mo ang pinto at pumasok sa sales office. Sa tabi ay may isang lalaking nakasuit na kumakain ng siopaw. Tawagin mo lang ako kung may gusto kang floor plan. Dahil simple ang suot mo at bata pa, mukhang hindi ka kayang bumili ng bahay. Hindi kanya binigyan ng masamang tingin, propesyonal na siya. Ngunit natural mong sinabi ang pangangailangan. Nakita ko na ang inyong subdivision sa API. Gusto ko ang townhouse sa likod, ika-6 na palapag, numero 7, duplex. Na may magandang dekorasyon, ready to move in. Meron pa ba? Sa pagsasabi mo pa lang. Ang siopaw sa kamay ng lalaking nakasuit ay biglang nawala ng lasa, mabilis niyang pinunasan ang kamay. Lumapit, at ang kanyang ugali ay 180 degree na pagbabago. Meron. Ngunit medyo mahal ang presyo ng floor na ito dahil may malaking terrace. Ang lakas ba ng binatang ito? Natigilan ang lalaking nakasuit, sa susunod na segundo ay iniabot niya ang kanyang business card gamit ang 2 kamay. Huwag kang mag-alala, pinakamababang presyo ito. Ako si Zhang Chao, ang isang katlo ng mga may-ari dito. Ay nabili sa akin, hindi kita lolokohin. Kinuha mo ang business card. Hindi inaasahang top seller siya. Nagbiro-biro kang nagtanong, kailangan ko bang humingi ng presyo sa boss? Agad na tumawa si Zhang Chao, nagbibiro ka, hindi kita lolokohin. Maaari ko pang ibigay ang bahagi ng aking komisyon. Tumango ka. At nagustuhan mo si Zhang Chao, na mas matanda lang ng kaunti sa iyo pero mas mature. Ang taong ito ay maaaring magamit sa hinaharap kaya matapang kang nagsabi, sige, naniniwala ako sa iyo, sabihin mo ang presyo. Kung bagay sa akin, kukunin ko, bahagyang nagdalawang isip si Zhang Chao at agad na nagbigay ng presyo. Binaba ko ang presyo sa 12,000 bawat unit, libre pa ang 3 taong pamamahala ng property, at responsable ako sa unit na bibilhin mo. Ang paggamit ng parking space ay dapat 5 taon lang, pinalawig ko ito sa 10 taon. Ano sa palagay mo? Tumango ka muli, sige, sa presyong iyan, diretso mong inilabas ang bank card mo. Natigilan si Zhang Chao, pagkatanggap ng card gamit ang 2 kamay, nagtanong pa rin siya ng may pag-aalinlangan. Gusto mo bang bayaran ng buo? Buo, pinapagalitan mo, bilisan mo ang proseso. Naalala ko kapag epektibo na ang kontrata, o baka pwede kang kumuha ng mas maliit na loan para hindi masyadong mabigat. May ibig siyang sabihin, pero nag-aalala na baka isa kang low profile na mayamang anak, takot na baka magalit ka kapag marami siyang sinabi. Nakangiti ka lang at pinapabilis, gawin na ang kontrata, pinakamabilis bukas lilipat na ako. At saka, gamitin itong B, kinuha ni Zhang Chao ang I na iniabot mo, tiningnan ito. Nakita niyang pangalan ng babae pero walang tanong na walang kwenta, walang problema, gagawin ko na ang kontrata. Napalingon si Zhang Chao sa counter at sumigaw, Kinya, asikasuhin mo naman itong Ginoo, isang matamis na boses na may pang-aakit ang dumating. Sige, Manager Zhang ang galing, may benta na agad sa umaga, umupo ka ng maluwag. Bulong mo sa sarili, Kinya, pamilyar ang pangalan, habang iniisip mo kung sino ito. Isang pares ng itim na medyas na naka-heels ang humarap sa iyo, ikaw pala. Nang makita mo ang mukha na may pagkakahawig sa dating nobya mong si Kinyu, natigilan ka rin. Ang dumating ay ang kapatid ni Kinyu na si Kinya, wala kang magandang impresyon sa dating bayaw na ito. Sa 18 anyos ay pinakasalan niya ang isang lalaking halos 40 anyos na naka-Mercedes, wala pang 2 taon ay naubos ang yaman ng matanda. At dahil ang buntis niya ay hindi biological, pinalaya siya, pagkatapos ay umuwi siya kasama ang anak. Nagpakasal sa isang guro na may fish pond, pero hindi siya masunuring babae, pagkapanganak ay gusto na niyang pumunta sa syudad para maghanap ng trabaho. Sa madaling salita, umaasa siya sa matatandang lalaki, napakagulo ng personal na buhay, kahit noong nasa inuupahan mong apartment kasama si Kinyu. Ilang beses kanyang tinangka, kung hindi lang si Kinyu ang nakabantay. Matagal ka na niyang nasira, ngayong naiisip, talagang magkapatid ang dalawang ito. Nagulat din si Kinya nang makita ka, ang kanyang mga mata ay agad na naging maakit, ikaw si Linyi. Bumili ka ng bahay, bumili ng bahay dito, hindi ko akalain. Ang galing mo talaga, nakaahon ka na, ang pinakamurang unit dito ay 9,800 na.
Kaya mong bumili ng bahay dito, kung malaman ito ng kapatid kong mahal, siguradong magsisisi siya. Sabi ni Kinya habang sinusubukang umupo sa iyong hita, sa loob ng 2 taon, hindi siya naging mas mahalay. Kundi mas nakakasuka, paano mo siya papayagang mang-agrabyado, mabilis kang nagsalita. Ang bahay na ito ay hindi para sa akin, pumunta lang ako para mag-swipe ng card, nang marinig ito ni Kinya. Agad siyang umatras, binili para sa boss mo, talagang pinagkakatiwalaan ka ng boss mo. Ang laking pera ay ipinagkatiwala sa iyo, nakita mo ang kanyang tunay na pagkatao, puno ka ng pandidiri. Ano naman kung ipagkatiwala sa akin, umisi si Kinya, bukod sa gwapo at malusog ang katawan. Ano pang maaasahan sa iyo, ang problema mo ay mahina ang utak, sinayang mo ang magandang anyo. Ang ate ay matagal nang nagpayo sa iyo, humanap ka ng mayamang babae, hindi ka na magugutom sa susunod na buhay. Walang kakaiba sa kanyang bibig ang mga salitang ito, pagkatapos ay lumapit siya at bumulong. Ano sa palagay mo, gusto mo bang ipakilala kita sa ilang mayamang babae? Pero bago makipagkita sa mayamang babae, kailangan munang subukan ng ate ang iyong kakayahan, turuan ka kung paano paikotin ang babae sa iyo, naamoy mo ang baho sa kanyang bibig. Hindi sinasadyang tinakpan mo ang ilong, nang makita ito ni Kinya ay nagalit, anong ibig mong sabihin? Huwag kang walang utang na loob, umiti ka ng walang saya at nagbanta, lumayo ka sa akin. Kung hindi, magreklamo ako ng harassment, kung masira itong transaksyon, siguradong hindi ka patatawarin ni Manager Zhang. Agad na umitim ang mukha ni Kinya, suminghot ng malamig, abangan na lang. Bumalik siya sa counter at agad na kinuha ang WeChat ng kapatid na si Kinyu, nagpadala ng mensahe. Nakita ang dating nobyo mong si Linyi, bumibili pala ng bahay sa Wizhu Mansion, mahal kong kapatid. Sa pagkakataong ito ay mali ang iyong pagkakita, agad na sumagot si Kinyu, imposible. Katatapos lang tanggalin si Linyi sa trabaho, nahihirapan pa sa pagkain, paano siya makakabili ng bahay sa Wizhu Mansion? Maingat na kinuhanan ka ng larawan ng palihim at diretsyong pinadala kay Kinyu, mahal kong kapatid. Bakit kita lolokohin, nagpunta na ang manager namin para gawin ang kontrata, lubos na naguluhan si Kinyu. Masyadong malaki ang impact nito para sa kanya, si Linyi na mahirap na lalaki, ay kayang bumili ng mamahaling bahay sa Wizhu Mansion. Alam mo ba, ang presyo ng bahay nila ni Hikyang ay wala pang 8,000 bawat metro kwadrado. Samantalang ang presyo ng Wizhu Mansion ay higit sa 1,000,000 bawat metro kwadrado. Kung ihahambing, ang antas ni Kinyu ay talagang masisira. Pero ate, masyadong kilala ni Kinya si Kinyu, hindi maganda ang kalagayan niya. At ayaw niyang maging maganda rin ang kapatid niya. Uy, bakit hindi nagsasalita ang aking mahal na kapatid? Nakatingin ako sa iyong larawan habang nakikinig sa mapanuyang tono ng ate, sobrang inis. Diretsyong ibinaba ang tawag. Tot, ibinaba ang tawag. Sa halip na magalit si Kinya, halos matawa siya. Samantala, nakatanggap ka rin ng mensahe mula kay Kinyu. Nasa itaas ang larawan mo na palihim na kinuha ni Kinya, sa ibaba ay may kasamang pangungusap. Linyi, sinabi ng ate ko na bumili ka ng bahay sa Wizhu Mansion. Totoo ba? Yumaman ka, tiningnan mo lang ito. At nakaramdam ka ng pagkainis. Ang dalawang magkapatid na ito, lahat ng bagay kaya nilang gawin. Bumili ka ng bahay, sobra silang nainggit. Alam mong mabuti. Pwede kong tingnan ang dating kasintahan, pero ayaw mong maging kasangkapan ni Kinya, kaya hindi ka sumagot ng kahit anong mensahe. Pero si Kinyu naman ay baliw na baliw sa pagpapadala ng mensahe. Linyi, sabihin mo ang totoo, yumaman ka ba? O nasa iyo ba ang kabayaran ng iyong mga magulang at kuya? Tiyak na ganoon. Sabi ko na nga ba, masama ang iyong hipag. Dapat mong kunin ang kabayaran. Narinig ko na ang kabayaran ng isang tao. Ay 100,000, ikaw ay mayroon pa ring higit sa 1,000,000 di ba? Ganyan karaming pera. Dapat mong tipirin ang paggastos. Sa buwan ng handaan ng aking anak, dapat kang pumunta. Hihintayin kita. Linyi, magsalita ka. Huwag magpanggap na hindi mo nakikita. Ding ding dong dong. Si Kinyu ay direktang nag-video call. Paano mo hindi malalaman kung ano ang iniisip ng babaeng ito na pera ang habol? Matagal na niyang pinupuntirya ang kabayaran ng iyong pamilya. Bago pag-graduate ay binanggit na niya ito, pero tinutulan mo siya ng matindi. Ngayon naiisip mo, iyon ang dahilan ng kanyang paghihiwalay. Sinubukan ka niya pero mabilis kang binitawan. Kaya napilitan siyang sumakay sa sasakyan ni Hikyang. Nang lubusan mong makita ang kanyang tunay na mukha, paano ka pa makikipag-usap sa kanya? Diretso mong binablock ang kanyang WeChat. Pero ang babaeng ito ay hindi sumuko, tumawag pa siya sa telepono. Mas lalo kang walang pakialam, binablock mo rin ang kanyang numero. Muntik nang mabaliw si Kinyu. Walang kwentang lalaki, isa ka lang asong lalaki na sinakyan ko. Kahit mayroon kang higit sa 1,000,000, bumili ka ng bahay at nauwi ka sa kahirapan. Wala akong pakialam sa iyo.
Sa iyong pagkalito, nagising si Hikyang, nahirapan siyang umikot. Xiao Yueyu, sino ang sinasabi mong masama? Pagod ako ngayon, huwag mo akong pilitin sa morning exercise. Lumingon si Kinyu at nagnalit ang mga ngipin. Morning exercise mo, wala kang kwenta. Nagsimulang humilik muli si Hikyang, tila hindi narinig. Pero si Kinyu ay hindi makatulog. Buti na lang may biyena na nag-aalaga ng anak. Paggising niya may almusal na. Naisip ito. Muli siyang nag-aliw sa sarili. Tiyak na si ate ang nag-udyok sa kanya. Alam ng hipag na palagi kang nakikipag-agaw kay Linyi. Sa pag-iisip na ito, medyo gumaan ang kanyang loob. Samantala, sa iyong panig, si ate Kinya ay naghahanda na namang gumawa ng kaguluhan. Kasama ang manager ng bentahan na si Zhang Chao. Nagdala ng kasunduan sa pagbili ng bahay, pumirma ka, epektibo na. Sumunod na segundo, tumunog ang kaaya-ayang sistema. Binabati kita, nakatanggap ka ng 10 beses na balik. Pumasok ang 34.32 milyon. Kahit handa ka na, ngayon ang iyong paghinga. Ay mabilis pa rin. Mahigit 30 milyon, ako si Linyi ay mayroon din. Araw ng pagiging milyonaryo. Ielin, ang aming marangal na may-ari sa Wizu Mansion. Sa sandaling magtagumpay ang swipe ng card, para kay Zhang Chao, ikaw ay isang mababang profile na mayamang anak. Lalong naging magalang ang kanyang trato. Binalik mo ang bank card, dala ang kasunduan at susi. Umiti ng mahinahon. Abala kayo, Yi Zhang, huwag kalimutan ang titulo ng lupa. Opo, Yilin, makatitiyak kayo, aayusin ko ito. Nakita ni Zhang Chao na tumayo ka. Nagmamadaling naghanda, pero sa oras na ito, lumapit si Kinya. Zhang, anong uri ng bahay ang binili ng aking nakababatang kapatid dito? Nagulat si Zhang Chao. Nagtatakang tumingin sa iyo. Yilin, kilala ninyo si Kinya. Hindi mo inaasahan ang babaeng ito. Agad na naramdaman ni Zhang Chao ang iyong saloobin, lumingon kay Kinya at sinaway. Kinya, huwag mong gambalain si Yilin, bumalik ka sa iyong pwesto. Hindi inaasahan, si Kinya ay bumiti ng may panlalait, itinuro ka at sinabi. Yilin, Zhang, kung hindi ako nagkakamali. Ang bahay na ito ay hindi nakapangalan sa kanya, nagpawis ang noo ni Zhang Chao. Hindi niya alam kung bakit nag-iiba ang ugali ni Kinya. Sumigaw siya, totoo ba o hindi, ano naman sa iyo? Kinya, huwag kang magulo, ngunit sinigawan ni Kinya si Song Jayan. Hindi ako nagloloko, hindi ko lang kayang panoorin ang isang natanggal sa trabahong dukha. Na nagpapanggap na importante sa harap ni Manager Zhang, ako ang gumawa ng kontrata at pagbabayad, hindi ko ba alam? Kung kaninong card ang ginamit, magpapadala ba ang boss mo ng milyon-milyon sa card mo para bumili ng bahay? Kinya, humingi ka agad ng tawad kay Yilin, kung hindi ang bagay na ito ay tiyak na haharapin ng kumpanya ng mahigpit. Sa oras na iyon hindi na kita matutulungan, tuluyang naguluhan si Kinya. Parang nakakita ng multo, anong milyon-milyon? Iyong sarili mong card, paano ito posible? Sinabi sa akin ng kapatid ko na kakatawag lang sa iyo ng kumpanya. Problema na ang pagkain, paano ka magkakaroon ng milyon-milyon na mula ang mukha ni Manager Zhang sa galit. Itinuro si Kinya na may pulang mata. Kinya, humingi ka agad ng tawad kay Yilin. Sa halip ay matigas na tinitigan si Linyi, huwag kang magpanggap, paano mo kayang bilhin? Ang bahay na milyon-milyon, umiling ka lang na walang pakialam, talagang hindi ka natututo hanggang sa huling sandali. Hindi mo na siya pinansin, direktang kinuha ang cellphone at ipinakita ang chat record sa mukha ng manager. Manager Zhang, tingnan mo ng mabuti, ito ay lihim na kuha ni Kinya sa akin at ipinadala pa sa iba. Hindi ba ito paglabag sa privacy ng kliyente? Nang makita ni Zhang Chao, bigla siyang pinawisan ng malamig. Pinigil niya ang galit, agad nang umiti sa iyo, Yilin, huwag kang mag-alala. Tatanggalin ko siya agad, at ipinapangako ko sa iyo, ang buong industriya ay itatakwil siya. Nakatayo sa lansangan, si Kinya ay biglang umiyak ng malakas, nanginginig ang buong katawan, napakahirap na tumingin sa iyo. Papatawad, Yilin, huwag mo akong saktan, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakita mo agad na nagpapakaawa lang siya, malamang sa isip ay sinusumpa ka na mabangga ng sasakyan. Kaya malamig mong sinabi, isang beses, Kinya, ito ang pinakamabuti para sa iyo. Huling pagkakataon na manggulo ka sa akin, kung hindi, lahat ng iyong ginawang lihim na pagkuha at pang-iinsulto sa akin ay papabayaran ko sa iyo, tamad ka na siyang tingnan, tinapik mo ang balikat ni Zhang Chao. Zhang Jie, nasisiyahan ako sa iyong serbisyo, sana sa susunod na punta ko, wala ng tao na magpapasama ng aking kalooban. Agad yumuko si Zhang Chao at personal kang inihatid sa labas. At si Kinya, pagbalik, ay tinanggal sa departamento ng bentahan at pinilit na pumirma ng kontrata.
Simula noon, anumang gawain niya ay hindi nakaugnay ng kumpanya, ngunit ang babaeng ito ay hindi nagbago. Puno ng galit, umupo siya sa tabi ng kalsada at nagsindi ng sigarilyo. Sa susunod na segundo ay tinawagan niya ang cellphone ni Kinyu, ngunit sa sandaling sumagot ang tawag, ang inis na boses ni Kinyu ay sumabog. Kinya, wala ka bang katapusan? Silin ni isang walang trabahong dukha. Bibili ng bahay, kahit may pera siya hindi ko gusto, iyon ay mga bagay na ayaw ko. Kung gusto mo, kunin mo na, ibababa ko na ang tawag, ngayong gabi kailangan ko pang maghanda para sa unang buwan ng aking anak. Ikaw na tiyahin, kung hindi ka pupunta, huwag ka na lang pumunta, at ibababa na niya ang tawag. Ngunit biglang sumigaw si Kinya, Kinyu, subukan mong ibaba ang tawag, alam mo naman na si Hikyang ay nangalunya sa akin. Hindi mo ba alam kung maghiwalay tayo, palalayasin kita ng wala kang dala. Ngunit si Kinyu ay hindi nagalit, sa halip ay ngumiti, ha, aking hangal na kapatid. Siyempre alam ko na nangalunya siya, ngunit tiyak na hindi mo alam na ako ang nag-utos sa kanya. Noong panahong iyon buntis ako at hindi maginhawa, ang pangangalunya sa iyo ay masulit kaysa sa pangangalunya sa iba. Dahil ikaw ay libre, ang katotohanan ito ay halos sumuka ng dugo si Kinya. Kinyu, ikaw na masamang babae, ako ang iyong tunay na kapatid, ngunit mas naging mayabang si Kinyu. Nakalimutan kong sabihin, alam mo ba kung bakit si Hikyang ay nangalunya sa iyo ng isang beses lamang? At hindi na muling lumapit sa iyo, sinabi ni Hikyang sa akin na ikaw ay mabaho at maluwag. Hindi ka naman masarap kalunya, tot, ibinaba ni Kinyu ang tawag, hindi ka pa